Yun. Magandang gabi po uli sa ating lahat. Ayun, nag-react din sa Tagalog. So, welcome po uli sa ating Bible Seminar. So, magsisimula na po tayo ngayon. Sana po ay makinig po kayo ng mabuti sa ating pag-aaralan. Hingiin po natin yung tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pambungad na panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos, Ama naming banal na nasa langit, na sa amin ay labis na nagmamahal. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ngayong gabi ay ibinigay ninyo sa amin yung pagkakataon na ipagpatuloy yung Bible Seminar po na ito. Pang-apat na gabi na po ng aming Bible Seminar at patuloy po namin na kinikilala, Ikaw, Panginoon Diyos, na iisang Diyos na tunay. Simula po ng unang gabi hanggang kagabi, napakarami po ng mga bagay na aming napag-aralan at nakita po namin na ang inyo pong salita, yung Biblia ay totoo at ito po ay walang anumang klase ng kasinungalingan. Ikaw po ay isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na namamahala sa kasaysayan. Ikaw po ang Diyos na matuwid na hukom na hindi nalulugod sa kasamaan. Nakita po namin kung papaano po ninyong pinairal ang inyo pong katarungan, ang inyo pong katwiran sa buong kasaysayan po ng tao. Magmula sa halaman na ng Eden hanggang sa kasaysayan po ng bansang Israel, ikaw po'y patuloy na nagparusa sa tuwing ang mga tao ay hindi sumusunod sa iyo pong kalooban. Napag-aralan din po namin kagabi na ikaw ang Diyos na nagtatakda ng mga panahon. Narito po kami sa inyong harapan, naghahanap ng pagkakataon na makatanggap ng buhay na walang hanggan. Nakita po namin na yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay mayroon lamang takdang panahon. Kaya sa gabi pong ito, kami po'y nakikiusap sa inyo na sana samahan po ninyo lahat ng mga nakikinig upang maunawaan po nila ng mabuti ang inyo pong salita. Sapagkat sa isang linggo po na ito, nagnanais po kami ng lahat ng mga nakikinig ng inyong salita ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa gabi po na ito, pag-aaralan po namin yung tungkol sa amin pong sarili. Sino nga po ba kami sa inyo pong harapan? Nakita po namin na ikaw ay naghanda ng paghuhukom sa pamamagitan ng apoy dito sa lupa at mayroon din pong impyerno na nakahanda dyan po sa kabilang buhay. Dalangin po namin naman na sino mang naririto ay huwag dumanas ng ganong klase ng mga pagdurusa. Kaya ngayon pong gabi, para maihanda po yung puso ng bawat isa para sa Ebanghelyo, ipakilala mo po kung sino po ang bawat isa sa inyo pong harapan. Sa pamamagitan po ng inyong salita, ito po ay aming pag-aaralan. Kaya inihiling po namin na kayo po yung manguna at gumabay sa amin habang kami po yung nagpapatuloy. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so pang-apat na gabi na po ng Bible Seminar natin. Siguro naman po, kabisado na ninyo yung atin pong purpose ng Bible Seminar. Ito po yung layunin ng ating Bible Seminar. Nasa screen po. Basahin po natin ang sabay-sabay, Juan chapter 12 verse 50. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. So yung utos po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ipinanganak tayo para tuparin po natin yung utos na ito. Kaya magmula ng unang gabi ng Lunes hanggang kagabi, patuloy po tayong lumalapit dyan sa buhay na walang hanggan. Kaya lang habang lumalapit po tayo sa buhay na walang hanggan, mas nakikilala natin yung Diyos. Kasi sa Diyos nanggagaling yung buhay na walang hanggan. Kaya habang lumalapit tayo sa buhay na walang hanggan, nagiging malinaw sa atin kung sino ba talaga yung Diyos. Yung Diyos po pala, hindi po siya yung Diyos na akala natin dati. Dati kasi ang akala natin tungkol sa Diyos ay para bang lolo at lola. Alam niyo yung lolo at yung lola? Kahit anong kasalanan gawin ng apo, handa silang konsintihin. Di ba? Alam niyo po yung salita na yun, konsintidor. Diba kahit mali na, ay apo ko yan, love ko yan, ganun eh. Kaya akala tuloy ng mga tao, yung nag-iisang tunay na Diyos ay kagaya rin ng lolo at lola. Kumbaga, kung hindi naman masyadong mabigat yung kasalanan, palalampasin lang sila. Kung kaunti lang yung kasalanan, palalampasin lang sila. Pero tingnan niyo po sa Garden of Eden, may warning ba yung Diyos? Kunyari, di ba, nagkasala na. Okay, warning muna ngayon ha. Next time, itutuluyan ko na kayo. May ganun ba doon sa Garden of Eden? Wala. Nung lumabag sila, pinarusahan kaagad sila. Ganun po yung Diyos. Bakit? Siya ay matuwid. Kaya sa paglapit po natin sa buhay na walang hanggan, nagiging malinaw po sa atin kung sino yung Diyos. Ano ba siyang klase ng Diyos? Kasi dito sa Juan 17 verse 3, sabi ho dito, basahin natin, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yan daw po yung buhay na walang hanggan. So hindi ho natin maiiwasan na lalong makilala yung Diyos habang palapit tayo sa buhay na walang hanggan. And kagabi,
Ano po yung naging malinaw sa atin? Ito pong bagay na to. Excuse me. Sabi dyan sa mga Awit, chapter 7, verse 11, ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na, kailan siya galit? Minsan-minsan? Bihira siyang magalit. Linggo-linggo lang siya umagalit. Ay hindi, taon-taon lang siya umagalit. Ganun ba? Di, araw-araw. Bakit siya galit? Dahil sa kasalanan ng tao. Diba? Kaya araw-araw siya galit. Dahil araw-araw, sang katerba ng mga kasalanan yung nilalabas ng tao sa mundo. Kaya nakita natin kung gaano katindi yung galit ng Diyos. Nakita niyo yung bansang Israel? Talagang pinarusahan sila ng Diyos. Tapos kagabi nakita ninyo, ano naghihintay sa mundo na to? Yung mundo na ito may happy ending ba? Wala. Grabe yung galit ng Diyos. Susunugin ng Diyos yung mundo. Bakit? Dito sa mundo, ginawa ng tao lahat ng kasalanan. Kaya yung mundo, wawasakin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. So yung Diyos po galit sa kasalanan. Pero, mahal po niya tayo. Malinaw yun. Yun ang isang bagay na malinaw. Mahal tayo ng Diyos. Pero malinaw din na galit ang Diyos sa kasalanan. Okay? So mahal tayo ng Diyos, kaya kahit na tayo ay nagkakasala, kahit na galit yung Diyos sa kasalanan natin, ang gusto naman ng Diyos sa atin ay maligtas. Sabi sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto po ng Diyos lahat ng tao maligtas. May tanong po ako, ano kayo? Tao o unggoy? Tao, ibig sabihin, gusto ba ng Diyos maligtas kayo o hindi? Gusto, di ba? Yes, gusto ng Diyos na maligtas kayo. Ang problema natin ay ito, meron tayong kasalanan. Gusto ng Diyos na maligtas ka, pero ang problema, may kasalanan ka. Diyan galit ang Diyos sa kasalanan. So gusto ng Diyos na maligtas. Okay? Kaya lang magtataka tayo ngayon. Bakit hindi lahat ng tao naliligtas? Alam niyo, pag binasa niyo yung Biblia, sabi doon, kaunti lang yung maliligtas. Mas marami yung napupunta sa impyerno kaysa yung pumupunta sa langit. Sobrang kaunti lang po yung pupunta sa langit. Bakit ganon? Kasi kahit na yung Diyos gusto niyang maligtas lahat, ibig sabihin, sa part ng Diyos, okay? Sa side ng Diyos, yung kagustuhan niya na maligtas kayo, ilang porsyento kaya? 100%. Di ba? Ang tanong ko, ligtas na ba kayo o hindi pa? O, bakit ganon? Bakit ganon? Meron po kasing requirements yung salvation. Ito po, basahin natin sa Awit, chapter 7, verse 10. Sabay-sabay tayo. Ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng yun. Kung hindi pa kayo ligtas, ibig sabihin, never pang naging tapat yung puso ninyo sa harap ng Diyos. Never pa. Kasi kung naging tapat na yung puso nyo sa harapan ng Diyos, ililigtas at ililigtas niya kayo. Kasi 100% yung kagustuhan niya na iligtas kayo, di ba? Kaya once na makakita siya ng pusong tapat, ililigtas niya yun kahit anong mangyari. Pero bakit tayo hindi pa ligtas? Ibig sabihin, hindi pa nakitaan ng Diyos. Hindi pa tayo nakitaan ng Diyos ng pusong tapat. Kaya ngayong gabi po, kailangan kayong maging tapat. Okay? Pag hindi kayo naging tapat, hindi kayo maliligtas kahit anong kagustuhan pa ng Diyos na iligtas kayo, kahit ilang Bible seminar pa yung puntahan ninyo, kahit sinong pastor pa yung magturo sa inyo, hindi kayo maliligtas. Dahil hindi po kami ang nagliligtas. Yung Diyos po ang nagliligtas. Kaya ngayong gabi, may pananagutan po kayo sa sarili ninyo at sa Diyos na maging tapat. Okay? Kasi meron pong importanteng tanong. Yung sagot po na ito, kailangan ninyong masagot ng may katapatan. Sino ako sa harap ng Diyos? Ibig sabihin, anong tingin niya sa atin? Kagabi nag-iwan ako sa inyo ng huling tanong. Sa palagay ninyo, ano kayo sa harapan ng Diyos? Mabuting tao o masamang tao? Sabi nung iba masama, sabi nung iba mabuti. Okay? May kanya-kanya tayong standard niyan. Huwag natin gamitin yung standard natin. Check natin yung Biblia. Sabi sa Mateo chapter 7, verse 16 hanggang 18, simple lang po. Madali nyo lang malaman kung mabuti kayo o masama sa harap ng Diyos. Okay? Ang tanong ko muna, sino ang pupunta sa langit? Yung mabuti o yung masama? Yung mabuti. Sino pupunta sa impyerno? Okay, yung masama. So, ano tayo? Mabuti o masama? Nakalagay dyan, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Malalaman nyo kung alin kayo sa dalawa, depende sa bunga nyo. Ibig sabihin, depende sa ginagawa ninyo. Example dito, nakakapitas ba ng ubas sa mga tinikan
o ng mga igos sa mga dawagan. So, walang puno ng ubas dito sa Cebu, di ba? Wala rin puno ng igos dito sa Cebu. So, doon tayo sa medyo common. Mangga meron? Papaya meron? Okay, doon tayo sa mangga at papaya. Sabi dyan, doon sa puno ng mangga, makakapitas ka ba ng papaya? Doon sa puno ng papaya, makakapitas ka ba ng mangga? Hindi. Kasi kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Sabi dito sa karugtong, gayon din naman. Ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi po halaman yung tinutukoy dyan, ha? Yung mabuting puno tsaka masamang puno, hindi po yan halaman. Meron bang halaman na ang pangalan mabuting puno tsaka masamang puno? Wala. So anong tinutukoy dito? Tao. Tao po ang tinutukoy dyan. Mabuting tao at masamang tao. Sabi dyan, kung yung puno ng mangga, makakapitas ka ng mangga. Sa puno ng papaya, makakapitas ka ng papaya. Sabi dito, ganun din daw, yung mabuting puno, ang mapipitas lang ay mabuting bunga. Yung masamang puno, ang mapipitas lang ay masamang bunga. So, ulitin ko po, base sa mga ginagawa ninyo sa araw-araw, ano po kayo? Mabuting puno o masamang puno? Masamang puno. Okay? Linawin po natin yung meaning. May karugtong sa baba. Tingnan po natin ulit sa screen. Sabi sa screen, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Never daw yun. Kung ikaw daw ay masama, never kang magkakabunga ng mabuti. Kung ikaw naman ay mabuti, never kang magkakabunga ng masama. Parang yung puno ng mangga. Kahit anong pilit natin, makakapitas ba tayo ng papaya? Kung pipilitin ng husto, gagastusan natin ng malaki. Pwede? Hindi. Ay yung papaya, makakakuha ba tayo ng mangga? Posible o imposible? Imposible. Sabi nyo, masamang puno kayo. Anong meaning ng masamang puno? Hindi kayo makakagawa ng kahit anong mabuti buong buhay nyo. Kasi imposible. Kung sinasabi ninyong mabuting puno kayo, hindi kayo makakagawa ng kahit na isang masama buong buhay nyo. Kasi imposible. Nakukuha po ninyo yung meaning? Kaya magtataka tayo ngayon. Sabi nyo, masamang puno kayo. Pero alam ko, sa likod ng isip ninyo, may umiikot na tanong. Pero minsan-minsan naman nakakagawa ko ng mabuti. Meron naman ditong mababait. Pero minsan-minsan nakakagawa naman ako ng mali. So ano ba talaga? Kaya nyo bang sagutin ngayon? Kung ano kayo sa harapan ng Diyos, kung mabuti o masama? Yan ang problema. Kaya never pa kayo naging tapat sa harapan ng Diyos. Kasi never pa ninyong nakilala kung sino talaga kayo. Paano kayo magiging tapat kung yung sarili nyo hindi nyo kilala? Di ba? Sa palagay nyo, posible ba yun? Magiging tapat ba tayo kung yung sarili nga natin hindi natin kilala? Kailangan muna nating makilala yung sarili natin. Kung kayo ay mabuti, pupunta kayo sa langit. Pero kung kayo ay masama, 100% sa impyerno kayo pupunta. Okay? So, i-check po natin. Dito sa Biblia, kaya kailangan po natin ng Biblia. Kasi yung isip ng tao, iba-iba. Di ba? Para kay Juan, mabuti to. Para kay Pedro, hindi. Pangit yan. Iba-iba tayo ng opinion. Kung opinion ng pagpahiiralin natin, mag-aaway-aaway lang po tayo dito. Kaya po nauso yung debate. Bakit? Kanya-kanya sila ng standard ng mabuti at masama. Hindi ho tayo magdidebate dito. I-check po natin yung Biblia. Sa Biblia, may 3 paraan po na ibinigay yung Diyos sa atin para ma-check natin kung ano tayo. Kung mabuti o masama. Okay. Dito sa mundo, paano mo po malalaman kung ikaw, yung mukha mo ay marumi o malinis? Paano malalaman? Kailangan mo ng kasangkapan, yung salamin. Dito po sa Biblia, may ibinigay po sa atin yung Diyos na parang salamin. Makikita natin kung mabuti tayo, makikita rin natin kung masama tayo. Yun po yung 10 utos. Alam niyo po yung 10 utos? Yes, very familiar. Bakit? Pagmula pagkabata, tinuturo sa atin yung 10 utos. So, paano natin makikilala yung ating sarili sa pamamagitan ng 10 utos? I-check natin. Isa-isahin natin yung 10 utos. Kung kayo ay mabuti, lahat yun masusunod nyo. Pero kung kayo ay masama, lahat yun malalabag nyo. Wala kayong masusunod kahit isa, kahit pilitin pa ninyo. Ready na? Alam niyo po yung 10 utos?
Kaya niyong sundin o hindi? Yung iba. Yung iba. Okay. So, tingnan natin. Kaya nagkagulo dyan di ba? Yung iba nasusunod ko, yung iba hindi. So, ano ako? Okay, check natin ha. Number 1, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Nasunod o hindi? Sa palagay nyo, nasunod o hindi? Kaya yung iba sa inyo nag-aakala na nasunod yan. Papaliwanag ko po sa inyo nung ibig sabihin nito. Nagtanong si Coco Martin doon sa commercial ng Nescafe. Anong tanong ni Coco Martin? Ha? Para kanino kayo? Bumabangon. Sagot! Ano bang sagot? Yes, pamilya. Di ba? Kaya pag tinanong mo yung mga Pilipino, ano bang pinapanalangin mo sa Diyos? Ay, wala akong ibang hinihiling sa Diyos. Basta ako at yung pamilya ko, ingatan lang niya at maging malusog. Yun lang ang maihiling ko sa Diyos. Di ba? Puro ganun po. Yun ang unang hiling sa Diyos. Yung buhay na walang hanggan, nasa ilalim ng listahan eh. Di ba? Unang hinihiling, pamilya. Doon pa lang po, bagsak na tayo. Anong ibig sabihin nito? Ano ba yung Diyos? Diyos po dapat yung nasa ibabaw ng lahat. Kasi Diyos siya. Di ba? Kung talagang yung tunay na Diyos ay tinuturing yung Diyos, dapat siya yung unang dahilan ng pagbangon nyo. Pagising mo sa umaga, Diyos kaagad yung nasa puso at isip mo. Pero sa halip na yung tunay na Diyos, na lumikha ng langit at lupa, na nagbigay ng buhay sa iyo, sino po yung iniisip natin? Pamilya, sarili, pagkain, trabaho, pag-aaral. Di ba? Bukid, alagang hayop. Yan po. Cellphone. Yan. Ngayon po, yan ang usong-usong ngayon. Diyos ngayon ng mga tao. Cellphone. Pagising sa umaga, cellphone ka agad ang hahanapin. Pagkatapos, i-open yung Facebook, tapos yuyuko. Di ba? Oh. So, sa palagay nyo, may normal na tao kaya na nakasunod dito? Wala. Lalo na po tayong mga Pilipino, dahil likas tayong makapamilya. Mabuting ugali po yan, yung makapamilya. Pero galit po ang Diyos dyan. Bakit? Inuunan na natin yung pamilya bukod sa Diyos. Number 1 na utos. Nasunod o hindi? Okay. Ano na ha? Meron na tayong isang mali. Number 2. Pakibasa. Nasunod o hindi? Yes. Yung mga Catholic, hindi po nasunod to. Pero yung mga Christian, di ba, yung mga nag-a-attend sa ibang church, eto hindi wala po silang rebulto. Lalo na kung pinanganak ka sa pamilyang Kristiyano, yung mga born naging Christian ngayon, yung mga simbahan walang mga rebulto yan. So sila po, nasunod po nila yung batas na ito. Pero sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Ibig sabihin, ang pinakaunang nagkakasala dito yung gumagawa. At yung nagbebenta. Tapos kasunod yung bumibili. Kasi yung bumibili, pinaglilingkuran na niya yon. Binibihisan niya, nililinisan niya, dinadasalan niya, niyuyukuan niya, gaya na nakikita ninyo ngayon dyan sa screen. Nakikita po ninyo yan? Bakit ayaw ng Diyos dyan? Bakit po ayaw ng Diyos? Kasi wala pong buhay yan. Wala pong buhay yan. Hindi ho tayo dapat yumuyuko sa walang buhay. Bakit? Tayo po ay marangal. Di ba? Mayayabang tayo pero sa harapan ng mga walang buhay na larawan na yan, handa tayong yumuko. Di ba laki namang kalokohan nun? Tapos isipin ninyo, saan yumuyuko yung mga tao? Tingnan niyo po yung screen. Tingnan niyo yung screen. Rebulto ni Maria. Di ba? Ba't yumuyuko yung tao dyan? Yan daw ay larawan ni Maria. May tanong po ako, kung yan ay larawan ni Maria, bakit iba't ibang version yung nakikita kong ganyan? May Mariang maputi, may Mariang maputla. Alin ang totoo? Yung ibang Maria singkit, yung ibang Maria mabilog yung mata. Alin ang totoo? Wala pong totoo. Alam niyo kung bakit? Yan ay imahinasyon nung gumawa. Kaya kung yuyuko kayo dyan, yumuyuko kayo sa imahinasyon nung gumawa. Kaya galit po ang Diyos. Punta po tayo sa larawan ni Jesus. Yung larawan ni Jesus, yung mga rebulto niya, di ba ang gwapo? Talagang artista. Pero basahin niyo po yung Biblia. Andito po yung katotohanan. Nasa kasulatan. Si Jesus po, hindi po siya gwapo. Hindi po siya macho.
Tingnan niyo yung larawan ni Jesus, yung mga inukit na larawan niya, yung mga rebulto. Di ba macho? Di ba nakaganon siya sa krus? Tapos yung dito niya, mayroong muscle. May six-pack. Meron siyang abs. Kaya ako nahiinggit dun eh. Kasi ako po, wala akong abs. Ang meron ako, Isang malaki lang. Pero sa Biblia po, hindi ganun si Jesus. Kung babasahin niyo yung Biblia, wala siyang magandang anyo na kapag dumaan siya sa harap mo, papansinin mo siya. Sa mga babae, sino pong napapansinin niyo? Pag may dumaan na gwapo, mapapansin niyo o hindi? Maging tapat, maging tapat. Maging tapat, papansinin niyo o hindi? Nagpakipot pa tong mga to. Kaya hindi kayong maligtas-ligtas eh. Di ba papansinin nyo? Pero pag yung dumaan pangit, iiwasan nyo pa nga, di ba? Iiwasan nyo pa ng tingin eh. Ganun po si Jesus. Hindi siya kapansin-pansin. Bakit? Bakit yung mga larawan ngayon iba? Yun po'y imahinasyon ng gumawa. Kasi kung iisipin po ninyo, meron bang picture si Jesus na pwedeng pagkopyahan nila ngayon? Meron o wala? Saan galing yung mga larawan na yun ngayon? Imahinasyon po ng gumawa. Yumuyuko tayo sa imahinasyon ng gumawa. Alam niyo po, bakit galit yung Diyos sa ganyan? Isipin niyo na lang po. Lumagay tayo sa kalagayan ng Diyos. Okay? Kunyari, ikaw ay isang magulang. Tapos meron ka nag-iisang anak. Pagising niya sa umaga, sa halip na ikaw ang kausapin niya at batiin niya, lumalapit siya dun sa picture mo, yung meron kang magandang picture sa may dingding, ang laki. Mukha ka pang artista nun. Okay? Ngayon talaga na sinira na ng panahon. Noon, gwapo pa, maganda pa. Ang ginagawa ng anak mo, Nay, Tay, kumusta po? Medyo malamig po kagabi. Sinipon ka po. Mamaya po, kukumutan kita. Mamaya po magkita na lang tayo mamaya. Stay put, dyan ka lang. Babalik ako. BRB. Yan. Be right back. Tapos ikaw, habang kausap niya yung larawan mo, nandun ka sa gilid, nakatunganga kang gano'n sa kanya. Anong mararamdaman mo? Kung ikaw yung magulang, yung mga anak matatawa, pero yung mga magulang tatanungin ko, imagine ninyo, kung gano'n ang gagawin ng anak ninyo. Dinadaan-daanan ka lang ng anak mo, para kang multo. Pero yung larawan mo, niyayakap niya, hinahalikan niya, kinakausap niya. Doon sa larawan mo, humihingi siya ng baon. Ikaw yung magulang, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Sige po, yung mga magulang dito, anong mararamdaman ninyo? Magagalit, di ba? Ako man. Kung makita ko sa anak ko yun, lumpuhin ko talaga siya. Pag lumpo na siya, sige, manalangin ka sa larawan ko. Bawal yun. Bakit po bawal yun? Ba't tayo magagalit? Isa lang po ang sagot. Kasi buhay pa tayo. Habang buhay tayo, sa atin dapat nakikipag-usap yung anak natin. Di ba? Pagpatay na tayo, sige ho, kausapin nyo na yung bahala siya, kausapin nyo yung larawan ko. Di ba? Magsawa siya, iuwi niya pa, yung ganung kalaking larawan, ilagay niya sa pitaka niya. Pagdating sa eskwelahan, bubuklatin niyang ganun sa mesa, tapos kakausapin niya. Walang problema kung patay na ako. Pero hanggat buhay ako, insulto po yung ginagawa niya sa akin. Ang tanong, ang Diyos, buhay o patay? Si Jesus, buhay o patay? Bakit kailangan nating lumapit sa larawan niya? Sino po yung lumalapit sa larawan ni Jesus? Sila yung sumasamba sa patay na Jesus. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Sila yung sumasamba sa patay na Jesus. Yung patay na Jesus, may tutulong sa atin? Wala. Hindi po kasi natin naintindihan. Kaya galit po ang Diyos doon sa lumalabag sa utos na ito. Yung pangalawang utos po yung napakalaking paglabag. Hindi po tayo dapat sumamba sa larawang inanyuan. Yung inukit, dinrowing, inanyuan, hindi po. Ngayon merong magre-react, grabe naman si pastor. Hindi naman namin sinasambayan pastor eh. Ipinang-aagapay lang namin. Alam niyo yung pang-agapay? Ito yung ginagamit ng mga Tagalog na word para ipagtanggol yung pagsamba nila sa mga rebulto. Hindi daw nila sinasamba, pinang-aagapay. Sa English ng pinang-aagapay,
Ah, hindi guidance. Parang ano yun, parang alam niyo yung supplement? Supplement. Di ba kumakain tayo ng gulay tsaka ng prutas para may vitamins. Kaya lang, yung dami ng vitamins na kailangan natin, hindi natin makuha sa gulay at prutas lang. Kaya nagba-vitamins pa tayo na yung capsule. Ang tawag po doon, food supplement. Ibig sabihin, may kulang. Di ba? Sabi nila, ipinang-aagapay. Anong ibig sabihin? May kulang pa sa Diyos? Kaya kailangan pa natin ng rebulto? Okay lang sana kung nakalagay sa Bible, pwede ang pang-agapay, pero anong sabi ng Bible? Exodo 20:23. Basahin po natin. 3, 2, 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin. Ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto. Huwag daw, huwag. Never. Ano ibig sabihin? Pwede yung pang-agapay o hindi? Bawal. Galit po ang Diyos dyan. Bakit hindi natin kailangan ng larawan? Kasi yung pagsamba sa Diyos ay dapat sa Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya, kailangan sumamba sa buhay na Espiritu at ayon sa katotohanan. Kailangan alam nyo yung katotohanan. Kailangan buhay muna yung Espiritu ninyo. Ibig sabihin, 2 birthday ninyo, born again, at may buhay na walang hanggan. Sila lang po yung magagawang sumamba sa Diyos sa tunay na paraan. Bago tayo sumamba sa Diyos, tiyakin muna nating ligtas na muna tayo. Kasi useless po yung pagsamba sa Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos, masigasig tayo, naglilingkod sa Diyos, na hindi pa tayo sigurado sa buhay na walang hanggan. Pagdating po sa kabilang buhay, sasabihin sa atin ni Jesus, hindi kita kilala, who you? Gaganunin tayo ni Jesus. Doon ka sa impyerno, hindi kita kilala. Gusto niyo bang sabihan kayo ng ganon? So, bago yung pagsamba at paglilingkod, tiyakin muna natin yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pagkapanganak sa atin dito sa mundo, ang utos ng Diyos sa atin ay hindi sumamba sa Diyos. Hindi niya tayo inutusan na sumamba sa Kanya. Hindi niya tayo inutusan na maglingkod. Hindi niya tayo inutusan na magpuri. Hindi niya tayo inutusan na umanap ng relihiyon. Ang utos niya sa atin ay magkameron muna ng buhay na walang hanggan. Yan po yung number 1. Kaya meron po tayong Bible seminar ngayon. Yan niyo po yung ginagawa ng mga tao na yung relihiyoso, yung masisipag sa kabanalan. Yan po, tingnan niyo yung rebulto ni Jesus. Itim. Itim ba si Jesus? Negro ba siya? Hindi naman, kayo manggi ang kulay niya. Okay? Pero yan nga po ay imahinasyon ng gumawa. Kaya sabi niya sa Jeremias chapter 10 verse 5, babasahin ko po. Sila ay gaya ng mga panakot-uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin, sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon, sapagkat sila'y hindi makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Okay, sabi dyan, yung mga rebulto daw na yan ay panakot-uwak. Alam niyo yung panakot-uwak? English, scarecrow. Nilalagay sa mga bukid. Para kapag namumunga na yung palay, hindi kakainin ng mga ibon. Sino po ang natatakot dun sa panakot-uwak? Yung magsasaka o yung ibon? Yung ibon. Ba't yung magsasaka hindi takot? Kasi alam niya kung ano yun. Ba't yung ibon takot? Di niya alam kung ano yun. Tingnan niyo po yung rebulto na yan. Tingnan niyo sa screen. Marami pong takot dyan. Minsan po sa Bible seminar na encounter ko to. Pagkatapos ng Bible seminar, sabi nung matanda sa akin, sabi ni Lola, ay Pastor, naunawaan ko na po talaga ngayon. Mali pala itong ginagawa namin pagsamba sa mga rebulto. Kaya sabi ko sa kanya, so Lola, ano pong gagawin nyo ngayon? Anong plano nyo ngayon? Itatago ko na lang muna, aalisin ko na dyan, tapos itatabi ko. Sabi ko, ba't nyo pa itatabi? Paano ko makita pa ng iba yan? Ba't nyo na lang po basagin, wasakin, durugin, tsaka sunugin? Alam niyo yung sagot sa akin nung matanda? Uy, grabe mo si Pastor. Paano naman kung sumpain kami? Natatakot pa rin siya. Bakit? Hindi niya pa rin naunawaan kung ano yun. Ang natatakot lang po sa rebulto ay yung mga hindi nakakaunawa. Gising po, binigyan tayo ng Diyos ng utak. Gamitin natin yung utak natin sa mabuti. Ang tali-talino natin, hindi tayo magugulangan pagdating sa pera. Pagdating sa rebulto, nagugulangan tayo. Isipin niyo mabuti, ang rebulto na yan, may magagawa bang mabuti? May kapangyarihan ba yan? Ni gumalaw, hindi kaya. Tignan niyo yung rebulto na yan, ba't kailangan pasanin? Kasi hindi makalakad. Pag kinausap yan, sumasagot ba? Anong tawag yun doon sa nakikipag-usap sa dingding? Kausap niya yung dingding. Anong tawag doon? Baliw. Bakit baliw? Bakit natin sinasabing baliw yung nakikipag-usap sa dingding?
Kasi hindi naman sumasagot. Tapos makikipag-usap tayo sa rebulto. Sa totoo lang, ano pong tingin ng Diyos sa atin pag nakikipag-usap tayo sa rebulto? Baliw. Hindi nakakaunawa. Kaya gising po, ito po yung katotohanan. Ito po yung katotohanan. Siguro po para sa ilan sa inyo, hindi ko alam kung meron ditong debotong Katoliko, gumising po kayo sa katotohanan. Nadaya po kayo. Bakit? Yan na yung kinagisnan ninyo. Yung iba sabi sa akin, Pastor, ito na yung kinagisnan namin eh. Ito na yung kinalakhan namin eh. Kaya mananatili na lang kami dito. Alam niyo ba kung gaano kalaking kalokohan yun? Tanungin ko po kayo dito, yung mga magulang dito, okay, pakitaas nga po ng kamay ng mga magulang na nagpapaaral dito, may pinapaaral. Pataas ng kamay. Ako po, may pinapaaral ako. Meron kayo pinapaaral, di ba? Okay, pakibaba na po, baka mangamoy tayo. May tanong ako, bakit pinapaaral niyo yung mga anak ninyo? Para ano? Mahon sa hirap? Hindi. Dapat sabihin niyo sa anak ninyo, nak, ito nang kinagisnan natin. Ito nang kinalakhan natin. Yung ninuno natin, mahirap. Yung lolo't lola mo, mahirap. Ako, mahirap. Ito nang kinagisnan natin. Ito nang kinalakhan natin. Dito na lang tayo manatili. Pati na yung magiging anak mo, dapat ituro mo sa kanila, ito na kinagisnan natin. Huwag ka nang mangarap. Hanggang ganito lang talaga tayo. Dito na lang tayo manatili. Kasi ito nang kinagisnan natin. Kung makarinig kayo ng magulang na ganun yung sinasabi sa anak, anong maiisip ninyo? Anong klase magulang yun? Baliw. Nakita po ninyo? Napakalaking kabaliwan po yung ganun. Kasi hindi porket kinagisnan, mananatili na tayo doon. Kung mali yun, bakit ka mananatili doon? Hindi ba? Kung mali yun, hanapin mo yung tama. Tama ba na manatiling mahirap? Tama o mali? Mali. Dahil may pagkakataon kayong umasenso. Pag may pagkakataong umasenso, then grab the opportunity. Basta wala lang kayong lalamangan na argabyaduhin. Di ba? Pero hindi, pinanganak na tayo, ito na kinagisnan natin, kalokohan mo naman yun kung ganun ka. Tapos, sa Diyos, di ba? Nakagisnan natin yung mali. Mananatili tayo sa mali. Sinasabi na nga yung katotohanan. So, hindi ho dapat tayong manatili doon. Alam ko po, baka doon sa ilan sa inyo, masakit po yung sinasabi ko. Pero kailangan ko pong sabihin to sa inyo. Ito pong trabaho ko. Pwede ako makipagbulahan sa inyo. Pwede ko po kayo patawanin ng patawanin. Mahusay po akong komedyante. Kung patatawanin ko kayo ng patatawanin, uuwi po kayong may kabag, pero walang buhay na walang hanggan. Papunta pa rin kayo ng impyerno. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, ito po yung katotohanan. Minsan yung katotohanan masakit. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Biblia na ito ay mali, yan ay mali. Pag sinabi ng Biblia na yan ay kasalanan, yan ay kasalanan. Hindi na po mahalaga yung opinion natin. Kuha po ninyo? Ribulto. Yan po isang napakalaking kasalanan. Number 3, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ilang beses nyo na po ba nagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Marami. Tuwing kailan po ninyo ginagamit yung pangalan ng Diyos? Kapag tayo ay nagagalit, nandidiri, nagugulat. Tama? Kapag nandiri, nagugulat, ano sinasabi natin? Oh my God! Oh, Diyos ko! Yung iba, Sus, Mariosep, 3 yun, dinamay mo buong pamilya. Si Jesus, si Maria, pati si Jose. Grabe kang lapastangan. Tatawa-tawa kayo gayon. Ilagay nyo rin yung sarili natin, ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa atin lahat ng kailangan sa buhay. Sumisikat yung araw, umuulan, may ulap, di ba? Merong mga halaman, meron tayong kinakain na karne, kumpleto, may bahay tayo. Meron tayong nalalanghap na hangin. Meron tayong tubig na iniinom. Ibinigay ng Diyos lahat sa atin. Ang problema, kinakaladkad natin yung pangalan niya sa dumi. Anong pakiramdam ng ginaganon? Okay, ano tayo? Example lang muna tayo. Sino po dito gusto mag-volunteer na gagawing example? Ay, natakot kayo. Okay. Sino po dito yung may anak na teenager na? Teenager. Ikaw po?
May anak ka pong teenager. Okay, hindi po ito nakakatakot. Okay, para lang mas maintindihan natin. Okay, may anak na teenager. Sino po may anak na teenager? Taas ng kamay. Okay. Si tatay, ano pong pangalan ni tatay? Po? Gino. Gino, okay? So, si tatay Gino, habang kumakain sila ng anak niya sa lamesa, pagkagat ng anak niyang ganun, nakita niya may uod. Yung talong may uod. Sobrang diri nung anak niya. Sabi nung anak niya, may Gino. Tapos habang naglalakad sila sa kalsada, nakaapak ng tahi ng aso. May Gino. Tapos habang naglalakad pa silang patuloy, biglang may lumundag na pusa, nagulat siya, Gino ko! Sige. Tumatawa kayo, tanungin ko si Tatay Gino, ano pong pakiramdam? Matatawa ka po o magagalit? Kung ako yung babatukan ko talaga. Gino, langya ka. Pagkatapos kitang buhayin, paaralin, bigyan ng lahat ng kailangan mo, gagamitin mo yung pangalan ko sa mga nakakadirit, nakakagulat. Pero tayo, ginagawa po natin sa Diyos. Kaya sa palagay ninyo, gano'n na kaya karami yung galit ng Diyos sa inyo ngayon? Nakakatatlong utos pa lang po tayo. Hindi na natin mabilang yung galit ng Diyos. Hindi po yan nakakatawa. Nakakagalit po yan para sa Diyos. Okay? Nasunod o hindi? May taong nakasunod dyan? Wala. Pang-apat, ingatan ang araw ng Sabat. Alam niyo po yung araw ng Sabat? Anong araw yan? Sunday. Yan po yung Sabat ng mga Sabadista. Hindi po yan yung totoong Sabat. Anong araw yan? Sabado. Sabatdo. Hindi ho. Sa Israel, doon po sa lupain ng Israel, sa Kanaan, ngayon, ang Sabat po ay nagsisimula ng alas 6 ng Biyernes, 6 p.m. Friday, hanggang 6 p.m. Saturday. Ganun po kasi yung araw ng Israel. Tayo po, nagpapalit yung petsa natin sa alas 12 in punto. Diba? Alas 12 ng madaling araw, nagpapalit yung petsa natin. Sa Israel po iba, tuwing alas 6 po ng gabi, nagpapalit yung petsa nila. Nagisimula po sila sa gabi, tapos sunod araw. Ganun po yung pagkapalit nila ng petsa. So, ayun po yung araw ng Sabat sa Israel. Kita nyo, hindi nyo alam yung petsa. Paano nyo masusunod yan? Hindi nyo nga alam kung anong oras, kung anong araw. Alam nyo ba kung ano yung mga bawal at pwede lang gawin sa araw ng Sabat? Maraming bawal dyan. Bawal kang pumindot ng elevator. Kaya sa Israel, kapag araw ng Sabat, yung elevator humihinto sa lahat ng palapag. Bawal kang pumindot ng kung ano-ano. Bawal ka magbukas ng rep. Bawal ka magsindi ng kalan. Yes, bawal ka maglakad sa malayo. Bawal ka magpagod, bawal ka magbuhat ng mabigat. Bawal lahat ng klase ng trabaho. Ang dami hong bawal. Palagay ninyo, kaya nating sundin o hindi? Sa Israel po, mahigpit sila dyan. Kaya dun po sa Israel, pag meron silang kapag-araw ng Sabat, di ba ngayon yung mga cellphone, meron ng feature yung cellphones ngayon voice command. Meron ng voice command. Di na nila kailangan pumindot. Nasabihin lang nila doon sa cellphone, kunyari iPhone, "Hey Siri, tawagan mo yung karpintero." Tatawagan yung karpintero, magri-ring. Pag sinagot ng karpintero, "Punta ka sa bahay ko, tumutulo yung kisame." Ganun po yun. Hindi gumagalaw yun, nakaupo lang yun. Inuutusan lang niya yung cellphone. Ganun po yun. Kapag kailangan nila magluto ng ulam, tatawag po sila ng mga hentil. Hentil, ibig sabihin yung mga hindi Hudyo, yun po yung tinatawag nila para magtrabaho tuwing araw ng Sabat. Pero tayo dito, anong ginagawa natin? Sabihin natin na yung Biyernes, Sabado, tsaka Linggo, anong ginagawa natin sa mga araw na yun? Puro kasalanan, di ba? TV, pindot ng TV, remote, cellphone, video okay, inuman, lasingan, yan. Puro po kasalanan. Wala pong Pilipinong nakasunod dyan. Number 5, igalang ang mga magulang. Okay. Basahin po ito ng mga gumalang sa magulang. 3, 2, 1. Wow, lakas ng loob. Talaga ginalang yung magulang nyo? Ginalang natin minsan. Paminsan-minsan gumagalang tayo.
Yung utos po na ito, hindi po paminsan-minsan. Magmula nang nagkamalay ka, hanggang ngayon, dapat wala kang record na pinasama mo yung loob ng magulang mo kahit na isang beses lang. Kasi kung sumama na yung loob ng magulang mo kahit isang beses lang, nalabag mo na yan. Nasunod o hindi? Hindi. Bakit? Bakit kaya? Kasi tayo pong mga tao, likas tayong suwail sa magulang. Kahit anong pilit po ng mga magulang natin na turuan tayo ng kabutihang asal, sa bahay, sa eskwelahan, sa simbahan, suwail sa magulang lahat ng anak. Ang tanong, bakit kaya? Yung mga magulang dito, tanungin ko uli, yung mga anak ninyo, suwail sa inyo, masunurin sa inyo? Suwail. Hindi nyo ba natanong kung bakit? Minsan sinusumbatan natin yung mga anak natin, suwail ka talaga, pero hindi nyo ba natanong yung sarili nyo kung bakit talaga? Simple lang pong sagot. Suwail din tayo sa magulang natin noon. At yung mga magulang natin, suwail din sa magulang nila. At yung magulang nila, suwail din sa magulang nila. Suwail sa magulang nila. Suwail sa magulang nila. Hanggang makabalik tayo kay Adan at kay Eva. Suwail din po sila sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka na lahat ng anak, suwail sa magulang. Kaya meron pong nakasunod dyan sa panlimang utos? Wala. Pag inutusan yung mga anak ngayon, ganyan. Magaling lang pag may kailangan eh. No? Kaya yung mga magulang ngayon, ang sama ng loob eh. Ganito na po yung hugot ng mga magulang ngayon eh. Buti pa ang cellphone, may opo. Yung anak ko, wala. Ay, hindi nyo nakuha yung joke. Yung opo, di ba? Buti pa yung cellphone, may opo. Yung anak ko, hindi marunong. Pag tinawag yung anak, Nak, oh! Lalo na kung nagmo-Mobile Legend yan. Ay, naku po. Anong po at opo? Oh. Yeah, oh. Pakitingnan mo nga yung sinampay, baka umuulan na. Anong kasunod? Di ba? Hindi naman si ate, hindi naman si kuya. Ako na lang palagi. Ako. Lagi na lang ako. Hindi naman ako si Tolits. Yun po yung problema ngayon. Yung mga anak, suwail sa magulang. Number 6, wag. Nasunod o hindi? Sino na dito nakapatay ng tao? Kung nakapatay ka na ng tao, nalabag mo na yan. Pagkataas po ng kamay. So, ibig sabihin, wala pa dito nakakapatay ng tao. Wala pa naman. Nasunod nyo o hindi? Nasunod. Very good. Okay? Yung dalawa po na nagpapatayan ba sila o hindi? Hindi sila nagpapatayan. Kapag nakita sila ng pulis, pwede ba silang ikulong? Hindi. Bakit? Kasi hindi nakikita ng pulis yung nasa loob nila. Anong sabi nung nasa kanan? Pakibasa po, with feelings. 3, 2, 1. Ang bait nyo naman. Yung galit po yan, galit. O kunyari, galit kayo. Okay, 3, 2, 1. Ang bait nyo magalit. Sana lahat na lang ganyan po. Sana all. Hindi, di ba? Pagkagalit ka talagang gigil na gigil. Sinunod mo ako, may araw ka. Ganon. Ano naman yung nasa loob ng isa? Nisiraan mo ka, tapos pangiti-ngiti ka pa. Di ba? Galit na galit po yan. So, pag nakita sila ng pulis, hindi po sila pwedeng ikulong. Kasi wala pong kaso yan. Sa batas ng Pilipinas, wala silang nilalabag na batas. Sa batas ng Diyos, may nilalabag ba sila o wala? Meron. Unang Juan chapter 3 verse 15. Basahin po natin. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kita po ninyo? Pag nagalit ka daw sa iyong kapatid, hindi po ibig sabihin niya na pag mag-isa ka lang na anak, abuswelto ka na dyan. Hindi. Ibig sabihin po ng kapatid, lahat po tayo nilikha po tayo ng Diyos. Okay? Sa mata po ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Magkakapatid po tayo sa mata ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung magalit ka sa kapwa mo, ikaw ay mamamatay tao. Tanong ko po, base po dito sa batas na to, nakapatay na tayo o hindi pa? Nakapatay na. Sino yung pinakamadalas nating napapatay? Maya't maya, araw-araw. Sila po yung mga mahal natin sa buhay. Yung magulang, yung anak, kapatid, yung asawa. Bakit? Sa kanila po tayo pinakamadalas magalit.
Tama o mali? Tama. Kaya mabuti pong malaman ninyo to. Kasi sa listahan po ng pagpatay, magugulat po kayo, sa listahan ng pagpatay, libu-libong beses nakasulat yung pangalan ng mga mahal nyo sa buhay. Maya't maya nyo silang pinapatay. Multiple counts of murder po yung ginagawa natin araw-araw. Ang mamatay tao. Ano sabi dyan? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan, hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Nasunod o hindi? So nakapatay na po tayo ng tao. Yes. Very clear. Sabi po ng Biblia, kung hindi ninyo alam yung kasulatan, mag-i-imagine kayo na okay lang kayo, di ba? Ngayon nalaman nyo yung kasulatan, may kasalanan tayo. Number 7. Pakibasa. Ano sabi dyan? Wag mangalunya. Yung lalaki ba nangangalunya ba dun sa babae? Pangangalunya, adultery. Yeah. Adultery. Alam niyo adultery? Yeah. Yung adultery po, ganito yan. May asawa ka na, kasal ka na, tapos kumakaliwa ka pa. Yon. Okay? O kaya, hindi naman kayo kasal, pero may namamagitan sa inyong sexual. Okay? Ganun din po yun sa paningin ng Diyos. Diyan po, yung lalaki, nangangalunya ba sa babae? Hindi naman. Sabi nila, hindi naman po yan pangangalunya. Humahanga lang po siya, siguro nagagandahan doon sa babae. So, humahanga lang naman siya. Masyado naman tayo mapanghusga niyan. Mahanga siya? Pakipunasan po yung laway, baka mabasa yung screen. Bakit? Nag-i-imagine na siya ng kung ano-ano. Diba? Yes. So, yung pag-i-imagine ng kung ano-anong klase ng kahalayan, masama o hindi? Sa batas ng Pilipinas, anong kaso nun? Wala. Sa batas ng Diyos, anong kaso nun? Basahin natin, Mateo chapter 5, verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Yan po yung totoo. Nagkasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Bakit? Para sa atin, yun ay paghanga. Yun ay pagnanasa. Pero sa Diyos, yun ay pangangalunya. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, pag sinabi ng Biblia na yun ay kasalanan, yun ay kasalanan. Hindi na mahalaga yung opinion nyo. Pag nilabag ninyo, mananagot kayo. Nasunod o hindi? Hindi. Bakit? Di ba, likas tayong mapagnasa di ba? Bata pa lang Ngayon, elementary pa lang Ngayon po, natatawa ako ngayon Dati nung elementary po kami, ang problema po namin noon ay kung paano po magiging super saiyan. Alam niyo yung super saiyan? Yes. Yung po kasi yung usong cartoons noon. Ginaganon-ganon namin yung buhok. Paano kaya ito patitindigin yung buhok? Yun ang problema namin. Ngayon anong problema ng mga elementary ngayon? Nakipag-break siya sa akin. Love life. Ang babata pa, love life na. Maagang lumandi yung mga bata ngayon. Yun po ay pangangalunya. Okay. May nakasunod po? Sa palagay nyo, may nakasunod dito o wala? Meron o wala? Wala. Kung normal ka, hindi mo masusunod yun. Kung nasunod mo yun, abnormal ka. Yun po ibig sabihin nun. Okay? Wag magnakaw. O sino po sa dalawa yung magnanakaw? Kaliwa o kanan? Ito po, magnanakaw siya o hindi? Paano nyo nasabing magnanakaw? Nakakuha nyo na ngayon yung pattern. Yung Diyos nakatingin po doon sa laman ng ating puso't isip, di ba? Inisip niya, kaya magnanakaw na siya. Ito pang sa kabila, magnanakaw siya o hindi? Alam nyo, doon sa Bani, doon sa amin po sa Pangasinan, nag-Bible seminar po ako sa mga bata, high school. Tinanong ko po rin ito, sabi ko, sino sa dalawa yung magnanakaw? Sabi nila, sigawan sila. Yung kanan po, yung kaliwa po, magnanakaw yung kaliwa. Yung kanan, sabi nung iba, magnanakaw din. Pero meron pong isang bata doon, sabi niya sa akin, hindi, pastor, di yan magnanakaw, talagang ipinaglalaban niya. Hindi po yan magnanakaw. Ano palang ginagawa niya? Sinusoli na po niya. Sinusoli na daw.
Pero yung drawing po na yan, ipinapakita po talaga niya na kinukuha niya, hindi niya po sinusoli yan. Pero mabait po kasi yung bata na yun, kaya ganun po siya mag-isip. Okay? Masama tayo mag-isip, bakit? Kilala ng magnanakaw yung kapwa, magnanakaw. Paano nyo nakilalang magnanakaw yan? Kasi tayo ay magnanakaw din. Nahuli sa bibig. Yun po yun. Diba? So tayo, magnanakaw po yan pareho. Naka-invento po kasi tayo ng iba't ibang word sa pagnanakaw. Kapag malaking halaga yung ninakaw, ang tawag po natin doon, pandarambong. Talagang grabe yung salita, di ba? Pag tinawag ka na, mandarambong ka. Di ba? Ang sakit sa loob. Pagka medyo tama-tama lang, mga 1,000, 100, ganun, ang tawag doon, magnanakaw. Paano kung barya-barya, mamiso? Kupit. Di ba ang cute? Kupit. Ang cute ba ganun tunog? Parang hindi papaluin. No? Parang hindi pwedeng parusahan kasi kupit. Ang cute. Pero sino po yung magnanakaw sa tatlo? Yung mandarambong, magnanakaw, o yung nangungupit? Lahat. Kung nanguha ka ng hindi sa iyo, magnanakaw ka. Testingin po natin ha. Kunyari habang naglalakad ka, sa kalagitnaan ng tirik na araw kasi wala kang pamasahe, tas gutom na gutom ka. Bigla ka nakakita ngayon ng 500 pesos. Uy, blessing. Anong gagawin po ninyo? Ano pong gagawin nyo? Kukunin nyo agad. Kita nyo, di mo lang kayo nagpakipot. Alam nyo, kung meron kayong kaunting hiya, aapakan nyo muna. Di ba? Tapos, tingin-tingin din sa paligid. Huwag naman garapal. Kunting pigil din. Di ba? Pagkatapos, pagka tumingin sa paligid, walang tao, anong gagawin po ninyo? Dahan-dahan, kukunin. Pag hawak mo na, ano nang gagawin mo? Yes, susunod sa bulsa. Tapos sasabihin natin, finders, keepers. Kung sino nakapulot, kanya na yon. Ang tanong ko, porkit ikaw yung nakapulot, sa'yo ba yon? Hindi. May-ari yon. Hindi yun sa'yo. Di ba? Ikaw kaya mawala ng 500. Tapos yung balikan mo yung, alam mo dito lang ba na nalaglag yun eh. Hinahanap mo, di ba? Tapos di mo makita, ano nasa loob mo? Sakitan sana ng tiyan yung nakapulot nun. Bakit? Kasi sa'yo yun eh. Kaya masama yung loob mo na kinukuha ng iba. Hindi mo man direktang ninakaw, pag nanakaw pa rin yun, kasi hindi yun sa'yo. Nakasubok na ba kayo ng ganon? Nakakalat na gamit o ng pera kinuha ninyo. Masyado kayong masinop, pati hindi inyo, tinatabi nyo. Di ba? May ganon eh. Ano pong tawag doon? Magnanakaw. Sino po dito yung hindi pa nakapagnakaw? Pakitaas po ng kamay. Okay. Hindi lang po yung makakati ang kamay ang magnanakaw. Hindi lang po yun. Pati na yung namumulot ng hindi sa inyo, yun po ay pagnanakaw. Okay? 8 na po yung pang-8 na yan. Pang-9, huwag maging bulaang saksi. Huwag daw po maging sinungaling. Yung chismis, yung paninira, yan po ay kasinungalingan. Minsan, may sinasabi tayong isang bagay, okay, na akala natin totoo, kinukwento natin, di ba, nabasa natin sa Facebook, yung fake news, di natin alam, fake news pala. Pero ipinamalita natin, nagiging sinungaling po tayo doon. Meron pa tayong isang klase ng kasinungalingan na ginagawa. Yung sa social media, ang tatapang natin, mga keyboard warrior di ba? Yung pinagpipilitan yung opinion, hindi tama to, hindi tama yan, hindi mali ka. Yan po ay kasinungalingan din. Tapos ano pa yung isa natin kasi na ginagawang kasinungalingan? Nangangako tayo ng kung ano-ano hindi naman tinutupad. Tapos meron pang isang klase ng kasinungalingan yung mga Pilipino. Kunyari, magkakabarkada sila, pupunta sila sa isang bahay ng isa nilang kaibigan. Pagdating doon sa bahay na yun, aalukin sila ngayon nung nanay. Magmerienda muna kayo mga iho. May mga tinapay dyan. Ano nga sabihin ng mga barkada? Ay, tita, okay lang po, busog pa kami. O sige, mag-Diyos na lang kayo. Ay, tita, okay lang po. Hindi naman po kami nauuhaw. Bakit natin sinasabi yung ganon? Nahihiya. Ang tawag natin doon, hiya. Pero sa batas ng Diyos, anong tawag sa atin? Mahiyain? Sinungaling. Di ba? Kaya kapag maraming tinapay dyan, walang dadampot dyan. Magtutulakan yan. Ganun po yan eh. Kung sino yung malakas manulak, siya po yung gutom.
Sige na, kumuha ka na. O, di ba? Sino po yung ganun? Siya po yung gutom. Kaya, siyempre, dadampot. Pag nagdumampot yung isa, damputan na lahat yan. Hanggang sa may matira ulit na isa. Pag isang piraso na lang, ano na ulit mangyayari? Turuan na naman yan. Sige na, kunin mo na, nakatatdo na ako. Yung nagtutulak po ng ganun, siya po yung gustong kumuha nun. So, sinungaling po. Kuha po ninyo. Nakakatawa, pero isipin po natin, sa paningin ng Diyos, ano kayang feeling? Nakakagalit po. Kasi sinungaling. So pag inalok po kayo, kung gutom ka, kumain ka. Kung nauuhaw ka, uminom ka. Huwag kang sinungaling. Yun po yun, ibig sabihin nun. Okay? Hindi po mahihayin ng tawag doon sinungaling. Number 10, wag mag-imbot. Ano po yung imbot? Inggit. Yung imbot po ay inggit. Kuha po ninyo. Sino po dito yung hindi pa nainggit? Meron po ba dito yung hindi pa nainggit buong buhay niya? Lahat po nahiinggit. Bakit tayo nahiinggit? Ayaw natin na nasasapawan. Dahil sa pagiging mapagmataas, nakakaramdam po tayo ng inggit. Di ba? Kaya sa eskwelahan, kapag luma na yung sapatos mo, bago yung sapatos ng iba, tinan niyo yung mga bata ngayon, ang hirap papasukin kapag hindi bago yung uniform. Bakit? Yung mga kaklase niya, puro bago yung gamit. Kaya gusto niya, puro din bago yung kanya. Mainggitin po. Magmula sa pagiging bata, mainggitin. Kaya sabihin ng mga bata, Mama, bili mo ko noon kasi yung kaklase ko merong ganun. Di ba? Mainggitin. So, dito po ba, meron po ditong hindi pa nakaranas mainggit? So, lahat po tayo nakakaranas ng inggit, di ba? Pag may magandang bagay tayo nakita, naiinggit tayo, gusto natin magkaroon din. So, normal po yun sa atin. Pero sa batas po ng Diyos, yan po ay kasalanan. Diyan po sa 10 utos, ayon po sa Bible, ilan po yung nasunod ninyo? 10. Ilan yung nasunod ninyo? Sabi nung iba, Pastor, kasi mabait po ako, nakalima. Kung nasunod mo 5, ilan yung kasalanan mo? Ha? 5. Okay? Sabi dito sa unang Juan chapter 3 verse 4, basahin natin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Yes. Kapag lumabag ka sa kautusan, meron kang kasalanan. Kaya kung 10 yung utos, nalabag mo yung 5, ilan yung nasunod mo? 5. Eh kung ang nasunod mo ay 9, ilan yung nalabag mo? 1. Okay. Kasi ganun tayo mag-mathematics, di ba? 10 minus 9 equals 1. 10 minus 1 equals 9. Pero paano kaya yung mathematics ng Diyos? Santiago 2 verse 10, basahin natin. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Nasunod mo lahat, yung 9. Isang beses ka lang lumabag, nainggit ka. Wala kang sinaktan, wala kang pinarwisyo, wala kang ninakawan, wala kang siniraan, nainggit ka lang. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Ilan ang kasalanan mo? Lahat. Sabi po sa Bible, lahat. Malinaw? Sa madaling sabi, habang sinisikap natin to pa rin yung kautusan, ano ang dumadami? Kasalanan o pagsunod? Kasalanan. Kung dumadami yung kasalanan, ano yung dumadami? Biyaya o sumpa? Sumpa. Galatia 3 verse 10. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ng bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Sumpa. Kung tayo ay sinumpa, anong ibig sabihin nito? Habang dumadami yung sumpa, nakakalapit tayo kay Jesus o napapalayo tayo kay Jesus? Napapalayo po. Ganun po yung nangyayari. Galatia 5 verse 4, basahin po natin, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Yun po pala yun. Habang pinipilit nating tuparin yung kautusan, lalong dumadami yung sumpa sa atin. Lalo tayong napapalayo sa kaligtasan. Kung ganon, bakit ang nakasanayan nating turo, kapag sinikap mo to pa rin yung kautusan, pagpapalain ka? Bakit po?
Magmula bata tayo, yun po yung tinuturo sa atin. Bakit yun ang tinuro nila sa atin? Kasi yun din yung tinuro sa kanila. Nung nagturo sa kanila, nang nagturo sa kanila. Ibig sabihin po, pare-pareho po tayong naging biktima ng maling aral. Sinasabi ng Biblia, yung kautusan po ay hindi nakakapagligtas, hindi magbibigay sa inyo ng biyaya. Sa halip, ilalayo kayo niyan sa kaligtasan. So ang tanong po dito, yung kautusan, mahirap o madaling sundin? Mahirap o hindi kayang sundin? Hindi kayang sundin o imposibleng sundin? Actually, imposible pong masunod yung kautusan. Bakit? Isa lang yung malabag mo. Nalabag mo na yung 10. Di ba? Kaya imposible pong masunod yung kautusan. Kung ganun, may tanong tayo dito, bakit binigay? Di ba hindi natin kaya yung sundin yung kautusan? Ba't ibinigay sa atin? Common sense po, gamitin natin yung utak natin. Yung bata po na 3 years old, pabubuhatin po ninyo ng isang sako ng bigas na 60 kilos. 3 years old, pabubuhatin ninyo ng 60 kilograms. Kayo po, pabubuhatin ninyo o hindi? Nyari, merong isang kabang bigas dyan. Nak, pakibuhat mo nga. 3 years old yung anak mo. Kung matino kang magulang, mag-uutos ka ng ganon? Bakit hindi? Kasi hindi kaya ng bata. Hindi niya kaya. Kaya hindi mo utusan kasi hindi niya kaya. Yung 10 utos, hindi natin kaya. O ba tinutos sa atin ng Diyos? Para ma-challenge, pwede, pero hindi yun yung tamang sagot. Ibinigay yun para sabihin sa atin na masamang tao tayo. Roma chapter 3 verse 20. Sabay-sabay, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. May mga kasalanan na hindi ninyo alam, kasalanan pala. Pero ngayon, pinag-aralan natin yung kautusan. Ilan doon sa 10 yung nasunod nyo? Wala. Sa madaling sabi, kung pagbabasihan natin yung 10 utos, may nasunod kayo o wala? Lahat nalabag nyo. Anong ibig sabihin? Base sa 10 utos, puro lang kasamaan yung nagagawa natin. Wala tayong nagawang kahit na isang pagsunod. Wala tayong nagawang kahit na isang kabutihan. Anong ibig sabihin nun? Sa harap ng 10 utos, para po siyang salamin. Ano pong sinasabi sa atin? Ano po tayo? Mabuting tao, masamang tao? Masama. Walang nagawang mabuti. Kuha po ninyo? Yan po yung totoo. Pero hindi lang po yan. Di ba pag nagpa-check up tayo, tapos sinabi sa atin, malala yung sakit mo. Humahanap tayo ng pangalawang doktor. Humihingi tayo ng second opinion. So sabi ng 10 utos, yung unang doktor natin, sabi niya, check up tayo ngayon. Anong sabi? Masama. Makasalanan ka. Ang ibig sabihin ng makasalanan, wala kang nagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Puro lang kasamaan. Okay? So second opinion tayo. Ano yung second opinion? Yung lihim ng puso. Sa puso ninyo, puro ba kasamaan yung nandyan? Meron din diyang kabutihan. Okay? Totoo nga kaya yun? Okay. Sabi dito sa unang Samuel 16 verse 7, basahin natin, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. So pag tumingin tayo sa labas, wow, ganda ng puso. Pero yung Diyos, hindi siya madadaya. Anong tingin ng Diyos sa puso natin? Jeremiah 17:9, babasahin ko. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Ano daw yung puso natin? Madaya. Anong ibig sabihin ng madaya? Hindi nyo kilala. Kung hindi nyo kilala yung puso nyo, paano nyo nasabi na may kabutihan dyan? Kaya may tanong dyan, sinong makakaunawa nito? Sabi niya sa bandang dulo, sino pong makakaunawa ng puso natin? Tayo o yung Diyos? Yung Diyos. Ngayon, check natin sa Biblia. Pag tumingin yung Diyos sa puso natin, may nakikita kaya siyang mabuti? Sabi sa Bible, Kawikaan 26 verse 25. Babasahin ko, kapag magiliw siyang magsalita. Sino po yung magiliw magsalita? Ibig sabihin ng magiliw magsalita, yung mahusay po siyang magsalita. Okay? Yung kriminal o yung mabuting tao? Yung mabait? Yung kriminal o yung mabait? Ha? Hindi, ano po yan? Magiliw. Magiliw po, magiliw. Ang ibig sabihin po ng magiliw, parang yung nanay, pagkausap niya yung anak niya,
kumain ka na ba? Ganun. Sino po nagsasabi ng ganun? Yung mabait po. Pero sabi dito, yung mabait na tao na magiliw magsalita, hindi siya barubal magsalita, magiliw siya magsalita. Sabi dito, huwag mo siyang paniwalaan. Okay, yung masama magsalita, huwag mong paniwalaan. Pero yung magiliw magsalita, huwag mo ring paniniwalaan basta-basta. I-check mo muna kung yung sinasabi niya ay nasa Biblia. Bakit? Sapagkat sa kanyang puso, anumang buti, anumang bait ng isang tao, meron diyang 7 karumal-dumal. Ilang piraso po? Kaya pag sinabi pong 7 sa Bible, buo, kompleto, 100%. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos dito, na pag tumingin siya sa puso natin, ang nakikita niya ay 100% na karumal-dumal. Ano po yung 7 na yon? Dito po, dinrawing po dito yung 7 karumal-dumal, kinumpara sa hayop. May ugali po yung mga hayop na ito, na kapag nakikita sa tao, karumal-dumal po. Ano yung mga ugali na yan? Isa-isahin po natin. 7 po yan. Number 1, yung pabo. Yung pabo po, ito po yung pabo. Anong ugali ng pabo? Yung pabo po, mapagmalaki. Pero yung pagiging mapagmalaki ng pabo, natural po yun sa kanila. Ginagawa ng pabo yan kapag nanliligaw siya, or kapag may kaaway, kunyari may sawa, binubukan niya yung buntot niya. O kaya kapag nanliligaw siya, kaya kapag mayroong mga nakatingin ng mga tao, ginagawa niya yan. Pero yung pabo, wala pong mali siya sa kanya yun. Natural na po niya na ginagawa yun. Okay? Pero pag yung tao po nagmamalaki, maganda ba? Kaya nga pag mamalaki, yung pabo po, kapiraso lang po yung katawan niya. Pero pag ibinukan niya yung buntot niya, nagmumukha siyang malaki. Ano pong ginagawa ng mga tao? Ang trabaho niya isa, pero kung magkwento 10. Di ba? Mapagmalaki. Okay? Sa kumpanya nila, pusa lang siya. Pero pag nagkwento sa mga barkada sa inuman, akala mo leon. Di ba? Ay, talagang, akong yung, ganun po yun. Santiago chapter 4, verse 16. Basahin natin. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Mula pagkabata po, di ba, nagmamalaki na tayo? Mula pagkabata. Ano yung yabangan ng mga bata? Wala kayo sa lolo ko. Gaya yabangan yan. Yung bahay ng lolo ko, ang laki. 3 ang kwarto. Mas mayabang yung kasunod. Mahirap pala yung lolo mo Pulubi pala kayo Wala yun sa bahay ng lolo ko. Yung bahay ng lolo ko, 3 palapag, may 30 kwarto. Mayaman. Mas mayabang yung pangatlo. Yung mga lolo ninyo, mga hampas lupa pala yan. Hindi ba nagtatrabaho yung mga yan? Wala yan sa lolo ko. Sa sobrang laki ng bahay ng lolo ko, yung huling pumasok doon, hindi pa nakakalabas ngayon. Naligaw. Di ba? Yabangan. Diyan tayo sikat ng mga Pilipino sa pagiging mayabang. Pagka merong, dugong Pinoy, nanalo sa X Factor. Puro tayo ganun, mahilig tayo makisakay, di ba? Ipinagmamalaki natin yung hindi atin. Pag nahuli ng LTO, di mo ba kilala yung uncle ko? Bakit sino ba uncle mo? Si General di magiba. Gigibain ka nung pag hinuli mo ko. Di ba ganun tayo? Yung iba walang lisensya, pag nag-drive, pag hinuli, sila pang matapang. Tapos ipagyayabang nila kung sino-sino. Tingnan niyo po yung binasa natin na verse na yan. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Grabe po yung pagiging mayabang ng tao. Kapag naubos na yung pagmamalaki, ang ipagmamalaki na po ay kayabangan. Di ba dapat ang ipinagmamalaki mo, yung pera mo, yung napag-aralan mo, ito ibang klase po, yung kayabangan na niya yung pinagmalaki niya. Sagad sa buto po yung kayabangan. Ang tawag po dyan, hambog. Tayo po ba, hindi pa tayo nakaranas maghambog? Nakaranas na, di ba? Pag bagong sweldo, pag mayroong bagong gamit, bago yung cellphone, bago yung damit, bagong riband. Yan. Pag yung anak, alam nyo, natawa ako noon malayo kasi yung bahay namin dun sa eskwelahan. So lalakad ka pa na medyo malayo-layo. Meron kaming kapitbahay. Yung nanay kasi, talagang medyo mapagmalaki din po yung nanay. So yung anak niya, kasama naman doon sa mga tumanggap ng medal. Okay, may honor yung anak niya. May honor din yung anak ko. Pero sabi ko sa anak ko, nak,
tago mo na yan. Tago na natin yan. Baka mamaya ma-hold up pa tayo. Ako, aba, nagtaka ako dun sa sa kapitbahay namin. Sabi nung nanay sa anak, nak, isuot mo lang yan. Suot mo lang lahat yan. Ay, naglakad talaga kami. Nasuot-suot ko yung medalya. Kadalasan, sumasakay sila ng padyak. Alam yung padyak? Yung tricycad. Sumasakay sila ng tricycad pa uwi. Pero nung araw na yun, nagbilad sila sa init. Hindi sila nagpayong. Para kitang-kita yung medal. Grabe, awa ko doon sa bata. Gusto ko sabihin sa nanay, sana ikaw na lang po nagsuot. Pero bakit ganun? Pagiging mayabang. Awit 5 verse 5. Basahin po natin. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapupuutan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Yung hambog, papasok ba sa langit? Bawal sa langit yung hambog. Okay. Next, kambing. Ano pong katangian ng kambing? Yan po yung kambing. Ha? Matigas po ang ulo. Yung kambing po, pagka hinihila mo yan sa kaliwa, lalaban po yan. Papaling niya yung ulo niya sa kanan. Hilahin mo sa kanan, papaling yung ulo niya sa kaliwa. Ganun po yan. Pag tinulak mo siya paabante, pipigilan ka niya. Parang nananadya. Ang tigas po ng ulo. Tayo po, likas po tayong matigas ang ulo. Gaano po katigas ang ulo natin? Nagsisimula po yan sa pagkabata. Pagbata, ano pong ginagawa ng mga bata? Bigyan mo ng pagkain, anong gagawin? Yung mga baby, bigyan mo ng pagkain, anong ginagawa nila sa pagkain? Lalaruan, di ba? Bigyan mo ng laruan. Kakainin. Di ba? Totoo, mali. Totoo. Tapos pagka nag-aaral na yan, may sungay na yan. Di ba? Tinubuan na ng sungay yan. Lalaban na yan. Pag sinabi mo sa kanyang, nak, tulog ng maaga para hindi ka mapuyat. Anong gagawin? Anong gagawin ng bata? Magpupuyat sa cellphone. Magpupuyat sa TV. Pero ganito po ang technique dyan eh. Kunyari gusto mo nang patulugin, kausapin mo ng galit. Sige, magpuyat ka! Huwag ka matulog! Ayokong makitang nakahiga ka ngayon. Gusto ko launa ka na matulog. Higa yun. Ganun po yun. Ay, nasubukan ko po yan sa anak ko. Nung inuutusan ko, ayaw sumunod. Nung sabihin, huwag kang sumunod, ha? Never na kita makikita sumusunod sa nanay mo. Pag nakita kita sumunod sa nanay mo, gugulpihin kita. Sabi ko sa kanya. Abay, sumunod. Ganun po ngayon. Kung ano yung bawal, yun yung gustong gawin. Pag matanda na, may edad na, sabi ng doktor, Sir, iwas na po sa mamantika. Pag uwi sa bahay, may birthdayhan. Anong unang-unang lalantakan? Lechon. Anong sasabihin? Mamatay nang nakangiti. Matigas po ulo natin, di ba? Pwede po nating pairalin yung tigas ng ulo. Pero, pagdating po sa Diyos, pag tinawag tayo ng Diyos, huwag tayong magmatigas ng ulo. Ano sabi ho dito? Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Tingnan niyo po ngayon, di ba? Ang dami po nang inimbitahan sa Bible seminar na ito. Ba't kaunti lang yung nandito? Mas marami po yung nagmamatigas. Tinatawag po sila ng Diyos. Nagmamatigas po sila. Yung pagmamatigas, ano sabi dyan? Dadanasin nila yung matuwid na paghuhukom ng Diyos. Sa impyerno po yun. Next, baboy. Ano pong katangian ng baboy? Yung baboy po, ito po sa pagkain. Gluttony. Alam niyo po yung gluttony? Yung sakim sa pagkain. Yung baboy ho, kapag kumakain yan, yung anak niya, hindi niya hayaan na makiagaw sa kanya. Itatabi niya yung anak niya. Tapos siya yung kakain ng kakain hanggang mabusog siya, doon pa lang makakakain yung mga kasama niya. Pero pagkabusog na siya, titigil na siya. Pero sa mga tao po, hindi. Ano pong ginagawa ng mga tao? Grabe po yung pagiging sakim natin. Una sa pagkain. Kapag niyaya, doon sa birthdayhan, anong ginagawa po natin? May piyestahan. Di ba? Kung tanghali yung kainan, walang almusal. Di ba? Para makarami, bawi yung pamasahe. Tapos pagdating doon, kakain ng sobra-sobra. Yung alam mo yung tipong pag nagkukwentuhan kayo, nakikita mo na yung kanin. Pag tumawa siya, kita mo na yung kanin sa loob.
Ibig sabihin, nandito na yung kinain niya, hindi na niya malunok. Ang matindi pa noon, may plastic yan. Di ba? Sabihin pa noon, Mare, ang sarap nung Shanghai. Pwede ba mag-uwi? Sabihin naman nung may-ari nung birthdayhan, o sige Mare, kuha ka lang. Kinuha naman lahat. Sa akin po tayo. Ebidensya po niyan, meron tayong bulsa. Tinan nyo yung damit ninyo, yung pantalon ninyo. Anong mas masarap bilhin na pantalon? Yung may bulsa, yung wala? Kailangan ba natin ng bulsa? Palagay po ninyo, kailangan ba natin ng bulsa? Oo. Eh sana, nung ginawa tayo ng Diyos, may bulsa na. Di ba? Tingnan nyo yung kangaroo, yung koala bear. Di ba? Meron silang bulsa, bakit? Kailangan po nila. Pero ba't nung ginawa ng Diyos yung tao, wala tayong bulsa sa balat? Kasi hindi po natin kailangan. Kailangan po tayong masiyahan kung anong meron. Pero bakit meron tayong bulsa? Takot po tayong magkulang. Takot tayo ng kinakapos. Gusto natin palaging may nakatabi. Sakim po tayo. Ikalawang Pedro 2 verse 3. At sa kanilang kasakiman, ganito po yung ginagawa ng mga sakim, ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Di ba? Ganito po yung ugali natin kapag inaatake tayo ng kasakiman. Di ba? Ano sinasabi natin? Naku, nakakadalawa pa lang ako, ikaw nakakatatlo na. Ganun. Kaya akin na yan. Sakim po. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Alalahanin po ninyo lahat ng nagiging kasakiman ninyo. Hindi daw po natutulog yung hatol doon. Alam ng Diyos lahat yun. Bilang ng Diyos lahat yun. Naaalala niya lahat yun. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 14. Nakakatakot po ito. Ito po, pag binasa po natin dito, mararamdaman po natin yung matinding galit ng Diyos eh. Basahin po natin. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Meron bang ganyan tao na papasok sa langit? So ano po tayo? Sakim o hindi? Sakim po tayo. Sakim tayo. Papasok tayo sa langit? Sakim? Hindi. Ano sabi niya? Sinumpa. Check po natin yung sarili natin. Anong buhay meron tayo? Hindi porket may sinisimbahan kayo, hindi porket nananalangin kayo sa Diyos, hindi porket may Biblia kayo, hindi ganun yun. Tingnan mo yung buhay mo. Kung meron kang kasakiman, tinatalo ka ng kasakiman, anak na sinumpa. Pangkasunod po, yung pagong. Ano po yung katangian ng pagong? Mabagal. Hindi po tamad yung pagong ha, mabagal po talaga yan. Kapag mabagal yung pagong, nagagalit ka ba? Nyo rin nakita mo yung pagong mabagal. Ang tamad-tamad mo naman, bilisan mo nga. Ganun ba yun? Atakihin ka sa puso kung ganun yung ugali mo. Bakit? Talaga mabagal yun eh. Di ba? Pero, kapag nakita mo sa tao yung mabagal, lalo na meron kayong lakad, tapos ang bagal, matutuwa ka? Bakit nabagal? Bakit nabagal? Kasi, tamad. Kinakatamaran niya yung gagawin niya. Di ba? Pumasok sa eskwela, kinakatamaran kayo yung mga bata, ang bagal-bagal po niyan mag-ready sa umaga. Ha? Pero yayahain mo yan sa galaan. Yayain mo sa galaan. Sagot mo pamasahe. Sagot mo sine. Sagot mo yung kain. Ang bilis po niyan. Pag ang usapan ninyo alas 10, alas 9:30 pa lang yan, nandun na. Nauna pa sa'yo. Ganun po yan. Katamaran po. Pwede po tayong maging tamad sa maraming bagay sa mundo. Marami po tayong dapat gawin sa mundo na pwede po nating katamaran. Pero meron pong isang bagay na hindi nyo pwedeng katamaran. Yung pagpunta sa langit. Kuha po ninyo. Yung mga hindi umattend dito ngayon, sila ho, saan nila gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. May tao ba na gustong pumunta sa impyerno? Meron ba? Sa palagay nyo, may tao ba na gusto sa impyerno? Wala. Sila rin po, yung mga hindi umattend, yung in-invite pero hindi umattend, gusto rin nilang pumunta sa langit. Anong problema? Kinakatamaran nila. Kawikaan 13 verse 4, ang kaluluwa ng tamad, gaya po nila,
nagnanasa ng langit at walang nakukuha. Ngunit ang kaluluwa ng masipag, gaya ninyo, ay tutustusang sagana. Gaano kasagana? Walang hanggang buhay yung ibibigay sa inyo. Huwag lang kayong magiging tamad. Okay? Masipag kayo ngayon, bukas tinamad, tapos kayo. Okay. Leopardo o tigre. Doon tayo sa tigre. Okay? Tigre. Ito yung tigre. Yung baby tiger. Ang katangian po ng tigre, marahas. Alam niyo yung marahas? Yung marahas, mabalasik, mabangis yan. Yung baby tiger po, marahas ba siya? Yung dinidilaan ng aso, marahas po yan. Hindi lang niya mailabas. Yan o, palagay ninyo natutuwa yung baby tiger na yan habang dinidilaan siya ng aso? Hindi, nagagalit siya. Nagagalit siya. Kaya naniningkit na yung mata, pero di ba ang cute-cute? Di ba? Kahit galit na yung baby tiger, cute pa rin. Pero pag ito po yung naniningkit ng matang nakita ninyo, nakakatakot po, di ba? Hindi na po yan cute, nakakatakot na yan. Buti pa po yung tiger eh. Pag malaki na, saka lang nakakatakot. Pag baby pa, pag bata pa, cute. Tinan nyo yung batang tao. Maliit pa lang. Grabe, lalaban yan. Ito po yung pailalim na tingin ng mga batang sutil. Ganyan po yan. Lalo na pag pinapalo mo na yan, pag pinapagalitan mo na, ganyan na tumingin yan. Nakaranas na kayong tumingin ng ganyan sa magulang nyo? Yes. Habang nakaganyan kayo, anong binubulong-bulong ninyo? Pag lumaki lang ako. Pag lumaki lang ako. Diba? Meron pang isang binubulong yung mga bata, yung mga bata, umamin kayo. Diba binubulong nyo to? Mamatay ka na. Mamatay ka na sana. Wala ka nang ginawa kundi paluin ako. Hindi ko naman hiningi na ipanganak ninyo ako, mamatay ka na sana. Di ba ganon? Tama mali? Oh, yung mga nanay, narinig kayo ng nanay nyo. Yes. Bakit? Maliit yung bata. Wala siyang kakayahan na ilabas yung pagiging marahas. Pero yung mukha niya, sumisigaw po ng karahasan. Di ba? Nagbabanta yung mukha niya. Pag naging magkasinlaki kayo, sasaktan na kayo ng anak ninyo. Ganyan po yan. Awit 7 verse 16. Bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama at ang kanyang karahasan na sarili niyang bumbunan ay bumababa. Ano sabi dito? Lahat ng karahasan na gawin natin, yung pagiging pikunin natin. Alam niyo ba yan? Pikunin. Pagbabayaran po natin yan. Yung pag napikon ng babatok, nananakit, di ba? Ng batok, babatukan mo, bunbunan ng kaibigan mo. Yan. Sabi dito, hindi. Nasaktan mo yung bunbunan niya, pero sa impyerno, ikaw naman ang tatamaan. Ang kanyang karahasan sa sarili niyang bunbunan ay bumababa. Binibilang po ng Diyos yan. Habang umiigsi yung buhay ninyo, pababa, ng pababa, ng pababa, sa ulo ninyo, lahat ng karahasang ginawa ninyo. Balik tanaw po kayo sa naging buhay ninyo. Hanggang kanina, ilang beses na kayo naging marahas. Pagbabayaran niyo po lahat yan. Ahas. Ito po yung ahas. Ilan ba yung dila ng ahas? Isa o dalawa? Nalito na sila. Isa lang. Kaya lang nagsasanga sa dulo. Diba? Ibig sabihin, gamit yung isang dila, nang dadaya tayo. Nagsasalita tayo ng magkaibang version. Kapag ka nasa palengke, bumibili, di ba? Bumibili sa palengke. Yeah. Anong ginagawa natin? Nambabarat. Alam niyo nambabarat? Di ba? Binabarat natin yung paninda. Ay, naku, suki. Ang dala ko lang ay 50. Kunyari, sinabi ng tindera, ito, sige, suki. Para sa'yo, 65 na lang. Meron kang 70 pesos, di ba? Kung bibili ka, may sukli ka pa. Pero anong sinasabi natin? Naku, suki, 60 na lang yung budget ko. Diba? Sinungaling. Yan. So, pero kapag nabili na binigay sa'yo, sige na nga, suki, 60 na lang para sa'yo. Talo ko dyan, ha? Pag nabili mo na, di ba, pag uwi sa bahay, ikukwento mo ngayon sa asawa mo. Alam mo ba, nabili ko to murang-mura, binentahan pa ako ng 65. Binentahan pa ako ng 75. Binarat ko nga. Sabi ko, wala na akong budget, 60 na lang. Binigay. Di ba? Magkaibang kwento. Iba yung kwento doon sa tindera, iba yung kwento doon sa pamilya. Ganun po tayo. Pag tayo po nang dadaya, magkaibang kwento po yung lumalabas galing sa isang bibig. Delikado po yan. Roma 3 verse 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila, gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Yung pagsisinungaling po pala ay parang kamandag. Nakakamatay po yan.
Naiipon po yung kamandag na yan. Sa tuwing magsisinungaling tayo, nililista ng Diyos lahat yan. Pananagutan po natin lahat yan sa impyerno. Tino dito sabi, awit 5 verse 6, basahin po natin. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinlang. Imagine, lilipulin. Ibig sabihin, lahat ng nakapagsinungaling na, walang makakaligtas sa hukuman ng Diyos. Lahat sila malilipol. Yung word po na lilipulin, may nakakabit po dyan na matinding galit ng Diyos. Alam niyo ba yung lilipulin? Ginamit lang po yung word na yan nung nilipol ng Diyos yung mga tao sa panahon ni Noe. Di ba? Meron pang isang pangyayari, yung Sodoma at Gomora, sinunog po ng Diyos yung lugar na yon. Nilipol sila. Yung Israel din po, nilipol din po sila. Pero hindi lang po pala sila. Pati po pala nung nagsasalita ng kasinungalingan. Sino po dito ang hindi pa nakapagsinungaling? Diba lahat tayo nakapagsinungaling? Sabi diyan, lilipulin. Lilipulin. Nakakatakot po. Next, yung palaka. Ano pong katangian ng palaka? Patalon-talon. Diba? Paglapag, mag-iingay. Sa isang lugar, tatalon siya, paglapag, mag-iingay. Pag nagsawa, tatalon uli, paglapag, mag-iingay. Pag nagsawa, tatalon uli, paglapag, mag-iingay. Sino po yun? Sino po yun? Sila po. Unang Timoteo 5:13. Basahin natin. Bukod dito, natuto silang maging mga tamad, nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi mga tsismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Alam niyo ba kung gaano karaming kasalanan niyang nakalagay dyan? Tamad, palipat-lipat sa bahay, tsismosa, pakialamera, nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Ganyan po yun. Yung mga hindi napipirmi sa bahay nila, yan po ang pinagkakabalahan nila. Kuha po ninyo? Di ba? Paglapag, dire-diretso na yan. Di ba? Pag nanawa na, lilipat na naman sa kabilang bahay, atake na naman. Di ba? Pag nanawa na, doon na naman sa kabila, atake na naman. Meron siyang 3 kapitbahay, A, B, C. Pag nandun siya sa A, sinisiraan niya yung B tsaka yung C. Paglipat niya sa B, sisiraan niya yung A tsaka C. Pag nasa C, sisiraan niya yung A tsaka B. Mag-aaway-aaway yung A, B, C. Tapos siya nandoon, tinan mo itong mga to, mararahas. Pero dahil yun sa pagiging sinungaling niya, di ba? Pag nabisto nung A, B, C na siya yung may gawa, siya ngayon yung pag-iinitan, ikamamatay niya yun. Delikado po yung dala-dalawang dila. Sinungaling, mapandaya, manlilinlang. Ito po yung 7 karumal-dumal. Pag tumingin po yung Diyos sa puso natin, ilan po yung nakikita niyang karumal-dumal? 7? Hindi. 100%. Sabi po dito sa Job 11 verse 11, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan. Grabe, ano? Ang bigat po ng word na ginamit, walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan, papapasukin niya sa langit? Hindi. Okay? Sino yung walang kabuluhan? Kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi niya ba ito isa sa alang-alang? Ilang kasamaan po yung kailangan niyang makita para dalhin ka sa impyerno? Sabi ho dyan, ng kasamaan, hindi po ng mga. Ibig sabihin, isang kasamaan lang makita sa puso mo. Pagtingin niya sa puso mo, nakakita siya ng isang kasamaan, impyerno ka na. Ano mang bait mo, ano mang buti mo, isang kasamaan lang. May ticket ka na sa impyerno. Pero hindi lang po isang kasamaan ang nakikita ng Diyos sa puso natin. Puro kasamaan. Wala ho siyang nakikitang mabuti. Kaya base po sa lihim ng puso natin, ano po tayo? Masama o mabuti? Masama. May kabutihan ba tayo sa loob ng puso natin? Wala. Okay. Third opinion, mabubuting gawa. Ito po yung nakakalitong parte. Pag gumagawa tayo ng mabuti, yung Diyos, anong nakikita niya? Kabutihan o kasamaan? Dapat kabutihan, di ba? Check natin sa Biblia. Dito po maraming nalilito. Kung hindi nyo pa po ito alam, ibig sabihin, never pa kayong naging tapat sa harap ng Diyos. Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin tayo. Ibig sabihin, kung hindi nyo po ito alam, hanggang ngayon, hindi ka pa naligtas. Kailangan nyo pang matanggap yung kaligtasan. 64 verse 6 sa Isaias, basahin po natin, kaming lahat ay gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon,
at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi diyan, lahat naming katwiran. Alam niyo po yung katwiran? Ito yung pinakamabubuting gawa. Na ginagawa po ito hindi ng masasamang tao, ginagawa po ito hindi ng mga salbahe, ginagawa po ito ng mga matuwid. Gumagawa po sila ng katwiran. Katwiran po yung ginagawa nila. Yung gawain ng isang matuwid, ginagawa nila. Pero nang sabi dito, pati na yun, naging parang maruming kasuotan. Dapat makakita yung Diyos makita ng Diyos yung pagiging malinis, di ba? Pero hindi po malinis yung nakikita ng Diyos. Dumi yung nakikita ng Diyos. Isang magandang halimbawa po nito para mas maintindihan ninyo. Kilala po ninyo si Mother Teresa? Siya ngayon ay santo na. Saint Teresa na siya. Patay na po siya. Saan kaya siya na ngayon? Langit o impyerno? Langit. Kasi napakabuti niya. Yun ang akala natin. Pakinggan po natin yung mismong patotoo niya bago siya mamatay. Okay, iba po kasi yung ipinoproject na imahe ng simbahang Katoliko tungkol kay Mother Teresa. Ito po yung katotohanan. Panoorin po ninyo at sabihin ninyo sa akin kung nasaan siya ngayon. In other news, surprising revelations tonight about the late Mother Teresa, who always professed great faith. Now, like many people of faith, it turns out she too had her doubts. Mark Phillips has the story. In life, she was an icon for believers of God's work on earth. Her ministry to the poor of Calcutta, a world-renowned symbol of religious compassion. She was awarded the Nobel Peace Prize. She had a calling, she told CBS News in a rare interview, based on unquestioned faith. They are children of God, loved and created by the same loving heart of God. But now it emerges that Mother Teresa was so doubtful of her own faith, she feared she was being a hypocrite. In a new book which compiles letters she wrote to friends, superiors, and confessors, her doubts are obvious. Shortly after beginning work in Calcutta's slums, the spirit leaves her. Where is my faith, she writes. Even deep down, there is nothing but emptiness and darkness. If there be God, please forgive me. 8 years later, she's still looking for the belief she's lost. Such deep longing for God, she writes, repulsed, empty, no faith, no love, no zeal. And as her fame increased, her faith refused to return. Her smile, she says, is a mask. What do I labor for, she asks. If there be no God, there can be no soul. If there be no soul, then Jesus, you also are not true. These are letters that were kept in the Archbishop's house, the Archbishop of Calcutta's house. The letters were gathered by Father Brian Kolodejchuk, the priest who's making the case to the Vatican for Mother Teresa's proposed sainthood. He says her obvious spiritual torment actually helps her cause. And now we have this new understanding, a new window into her interior life, and for me, this seems to be the most heroic. According to her letters, Mother Teresa died with her doubts. She had even stopped praying, she once said. The church decided to keep her letters, even though one of her dying wishes was that they be destroyed. Perhaps now we know why. Mark Phillips, CBS News, London. Yes. Alam niyo ba, kinwestiyon niya kung may Diyos ba talaga, kung totoo ba talaga si Jesus, kung meron ba talaga tayong Espiritu. Bakit po nauwi siya sa ganon? Kasi kahit na ang dami-dami niyang ginagawang katwiran, alam niya sa sarili niya na meron siyang kasalanan. Hindi po natatakpan ng mabubuting gawa yung kasalanan. Yun po ang totoo. Sabi po sa Biblia, Ecclesiastes 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya yung mga tao po, gaano man katuwid yan, pag gumawa sila ng mabuti, nakakagawa din sila ng kasalanan. Ang tanong, kapag namatay yung tao, ano yung titingnan ng Diyos? Ano yung mawawala? Ano yung mananatili? Jeremias 2:22. Basahin po natin. Kahit maligo ka ng lihiya at gumamit ng maraming sabon, ang mantsa ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin, sabi ng Panginoong Diyos. Ano po yung lihiya? Alam niyo yun? Puting pulbos po yan.
na binabasa ng tubig. Tapos sa Africa, yung mga itim, yung mga negro, yan yung pinapahid nila sa buong katawan nila para maging puti sila. Kapag meron sila yung parada, yung parang halabira, yung ati-atihan, ganun po yun. Pero kapag sila naulanan, nawawala po yung puting pulbos, lumilitaw uli yung totoong kulay nila. Kahit daw gumamit ng lihiya o gumamit ng maraming sabon, hindi po naaalis yung mancha ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po nagmamantsa. Ano po yung lihiya at saka maraming sabon? Yan po yung gawang mabuti. Ano mang gawin ninyong gawang mabuti, nawawala po lahat yan. Ang naiiwan lang sa atin ay mancha ng kasalanan. Kaya kapag gumawa tayo ng mabuti, ano po nakikita ng Diyos? Yung mabuting gawa o yung mancha ng kasalanan? Mancha ng kasalanan. Sa madaling sabi, sa harap ng 10 utos, sa harap ng puso natin, at sa harap ng mabubuting ginagawa natin, may nagawa ba tayong mabuti? Wala. So ano tayo? Masamang puno. Wala po tayong kabutihan ni isa. Kung hindi nyo po naintindihan ito, hindi kayo maliligtas. Dito magsisimula yung kaligtasan. Kasi kailangan natin maging tapat. Hindi tayo po pwede nakaharap sa Diyos na mayroong maling pagkakilala sa ating sarili. Tayo ay masamang puno, meaning makasalanan. Ang makasalanan po ay walang nagagawang mabuti sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, puro lang kasalanan ang nakalista sa atin. Alam niyo ba yun? Na sa listahan ng Diyos, walang nakalista maski na isang gawang mabuti. Lahat po yun nawawala, naglalaho. Pero yung mga kasalanan natin, nananatili sa harap ng Diyos. Yung kagaya po natin, kapag namatay, haharap tayo sa paghuhukom. Sabi sa Hebreo 9:27, yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Para magkaroon po tayo ng idea tungkol sa hukuman ng Diyos, ito po ay animation. Pero yung totoong hukuman po ng Diyos ay nakakatakot. Kasi ganito po yun. Papunta tayo sa hukuman, di ba? Nakakatakot po doon sa hukuman. Doon ka lilitisin sa lahat ng kasalanan mo. Parang ganito po nagdadrive ka ng motor mo, di ba? Dito ba, uso ba dito yung walang lisensya, walang rehistro yung motor, drive lang ng drive? Pero pag may LTO, anong pakiramdam? Bakit nakakatakot? Kasi alam mo, huhuliin ka. Ganon din po yung hukuman ng Diyos. Nakakatakot. Bakit? Huhuliin ka. Okay. Panoorin po natin to. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day or night, forever."
Ganun po yung naghihintay sa atin na paghuhukom. Sino mang makasalanan, haharap dun sa hukuman na yon. Ngayon, pagkatapos, pag napatunayan kayong may sala tayo o wala? Yes, masamang tao, makasalanan, wala ho tayong ginawa. Alam niyo po, ang issue po kasi natin dito ay hindi yung nagkasala tayo. Ang totoong issue po dito ay ito, buong buhay natin, wala tayong ginawa sa harap ng Diyos, kundi magkasala. Puro kasalanan lang po. Ngayon, pag kayo po pupunta sa impyerno, ano ba ang impyerno? Ito po yan. Kasi ito binabaliwala lang po ito ng iba. Ito yung impyerno, yung lawa ng apoy at asupre. Nakaamoy na kayo ng asupre? Kalburo. Di ba, baho? Yes, mas mabaho pa po doon. At may apoy. At yung apoy doon ay hindi napapatay. Ito, minamalit ito ng marami. Sabi nila, sa impyerno ko pupunta, hayaan mo ko, pupunta ako sa impyerno. Pero hindi po natin dapat sabihin yun. Kasi nakakatakot po, alam niyo ba, ang pinakamasakit, sa lahat po ng sakit na po pwede nating maramdaman dito sa lupa, ang pinakamasakit po ay ang masunog. Yung level po ng tindi ng sakit, okay, masakit po yung mahiwa, di ba? Yung mahiwa. Mas masakit po dun yung manganak. Mas masakit po sa manganak ay masunog. Papakita ko po sa inyo yung isang video dito ng isang bata. Nasunog po siya. Yung buong katawan niya nasunog. Alam niyo ba kung anong ginagawa doon sa mga nasunog yung buong katawan? Pagdating sa ospital, lilinisan yung nasunog. Tapos babalutin nila ngayon ng gasa. Paglipas ng mga 3 araw, matutuyo yun. Hindi ho pwedeng hayaan na nandun lang yung gasa, babakbakin po nila yung gasa. Kaya yung mga nasa ospital, meron po silang parang panghiwa na ganyan, manipis. Panghiwa tsaka pangkayod. Kakayurin po nila yung para matanggal yung gasa. Pag natanggal na yung gasa, di ang sakit nun, bubuhusan po nila ngayon na ng gamot, panlinis. Tapos saka babalutin uli yung sugat. Babakbakin, bubuhusan ng gamot, babalutin uli. Hanggang sa gumaling yung buong katawan. Pero bihira po yung nakakasurvive sa ganito dahil sobrang tindi ng sakit. Ano kayang sakit yung nararamdaman nila? Panoorin niyo po ito. 진짜 좋겠어. 가위가 못 참겠다. Nung sabi niya, yan, hindi ko na kaya. 다 했어. 조금만. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. Hindi ko na kaya ang init. Yung ospital po na yan, may nakikita kayong apoy? Walang apoy. Air condition po yan. Pero bakit sinasabi niya mainit? Meron pong apoy na nararamdaman niya sa loob ng katawan niya. Kita nyo? Hindi pa po impyerno yan. Pero kapag ikaw nilagyan ng apoy sa loob ng katawan mo, magwawala ka sa sakit. 소독 살살려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Sa pagkakaalam ko po, namatay po yung bata na yun. Mahirap po makasurvive sa ganong klaseng tindi ng sakit. Kita nyo? Sa loob ng katawan niya, may nararamdaman siyang apoy. Sa impyerno, sa labas at sa loob ng katawan mo, mararamdaman mo yung apoy. Tapos, pupunta ako sa impyerno, ganon? Aba, di nyo naintindihan yung sinasabi ninyo. Ang uod ay hindi napapatay. Yung mga babae, hindi takot sa apoy pero takot sila sa uod. Imagine nyo, habang dumadanas ka ng ganong katinding sakit, mayroong mga uod na nagagapangan sa katawan mo, sa braso mo, sa tainga mo, sa ilong mo, nasa loob ng bibig mo, nalalasahan mo. Tapos idagdag pa doon yung nasusunog ka sa apoy. Walang pahinga. Paano ka magpapahinga sa ganong kalagayan? May alaala. Ano pong alaala? Puro masasamang alaala. Kung hindi kayo maliligtas ngayon, ang pinakamasamang alaala ninyo ay ito, yung Bible seminar po na ito. Maaalala po ninyo ako. Yung mga nagyaya sa inyo, yung lugar po na ito, ito po yung magpapapait lalo ng karanasan ninyo sa impyerno. Dahil may isip ninyo, kung sana sineryoso ko, naligtas sana ako. Hindi ko pa sineryoso. Yung mga inimbitahan naman po na hindi nagpunta dito, yung Bible seminar leaflets po, yun yung pinakamasamang alaala nila. Sana pumunta ako.
Pero dahil hindi ako pumunta, alam niyo po, maraming tao sa impyerno ngayon na ganun po yung sinisigaw nila. Sayang, kung sana sineryoso ko, kung sana nagpunta ako, hindi sana ako nagdudusa sa impyerno na ito, yun po yung mas masakit doon. Kasi may tsansa kayong maligtas, pero hindi kayo naligtas. Kung hindi ninyo siseryosohin, ganito po yung mararamdaman po ninyo. At meron doon pusikit na kadiliman. Pinakamainit po sa lahat, yung lugar na madilim. Bakit po madilim? Ang ibig sabihin po ng dilim, walang liwanag. Walang liwanag, walang kulay. Kaya dilim na lang po yun. Sa impyerno po, kahit na may apoy doon, wala pong liwanag doon. Ang apoy po doon ay hindi nagliliwanag. Sobrang init po ng apoy doon, nawawala ng kulay yung apoy doon. Kaya itim, madilim, malungkot, at mahirap. Walang hanggang pagkahiwalay sa pamilya. Ito pong importante. Mahal nyo ba yung pamilya nyo? May pamilya ba kayong ligtas na? Kung yung anak mo ligtas, dapat kang maligtas dahil kung hindi, pupunta siya sa langit, ikaw naman nasa impyerno. Magkakahiwalay kayo. Okay? At ito po yung pinakahuli. Mateo 5:26, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pati nakaliit-liit ang kasalanan, pagbabayaran mo sa impyerno, at pag nakapasok ka doon, hindi ka na makakalabas. Kahit anong pagwawala ang gawin mo, hindi ka na makakalabas. Habang panahon mong titiisin, yung sakit ng nasusunog, inuuod, malungkot, mag-isa. At puro masamang alaala, mag-isa ka po doon, titiisin mo yun. Nakakalungkot. Kaya ito po yung tadhana ng makasalanan. So wala po tayong pag-asa. Maliban na lang kung sasabihin po ng Diyos sa atin yung paraan, paano tayo makakaligtas dyan. Sabi ho dito sa awit 7 verse 11, ang Diyos ay hukom na matuwid, isang Diyos na araw-araw ay may galit. Yes, galit po yung Diyos. Sa impyerno po nandoon po lahat ng napakatinding galit ng Diyos. Dadanasin po natin doon. Wala pong awa doon. Pero may pag-asa pa po tayo. Kaya nga po tayo may Bible seminar. Kasi habang buhay kayo, may pag-asa kayo. Inuulit ko, habang buhay kayo. Paano kung ito na yung huling linggo ninyo? Next week, wala na kayo. Dapat matapos po ninyo yung problema ninyo. Sabi dito, kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Ano pong meaning ng magsisi? Alin, yung ikukumpisal mo yung kasalanan mo? Lord, nilabag ko pala yung 10 utos. Masama pala yung puso ko. Hindi po ganun yun. Hindi po kumpisal yung pagsisisi. Yung kumpisal po, yan po yung inimbentong pagsisisi. Ano po yung tunay na pagsisisi? Yan po yung nasa puso. Sabi ho dito sa awit 51:17, ang hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Nasa puso po yung pagsisisi. Pag uwi po ninyo ngayon sa bahay ninyo, paano nyo malalaman kung meron kayo niyan? Yung pusong nagsisisi. Kasi kung wala po yan, hindi kayo maliligtas. Paano nyo po malalaman? Pag uwi nyo sa bahay ninyo, kung magawa mo pang tumawa, magawa mo pang magbukas ka ng TV, tumawa sa comedy, umiyak sa drama, ma-excite doon sa suspense. Diba, madala ka ng aksyon, nag-Facebook ka pa, nag-YouTube ka pa, nakipagtawanan ka pa, tumambay ka pa, wala kang takot. Ibig sabihin, wala kang pusong nagsisisi. Ano ba yung pusong nagsisisi? Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Wasak. Ibig sabihin, wala ka ng ibang gusto kundi maligtas. Hindi ka na mapakali. Kaya yung example ko kanina, kung alam mong wala kang lisensya, wala kang helmet, walang rehistro yung motor mo, habang nagmomotor ka, biglang may LTO sa harap mo. Makakatawa ka? Mag-Facebook ka? Mag-YouTube ka? Tatawag ka sa mga kaibigan mo? Palagay ko, manginginig ka sa takot doon. Bakit? Dahil alam mo na may paglabag ka. Dahil alam mo na may kasalanan ka. Kung talagang naintindihan po ninyo yung pagiging makasalanan, yung pagiging masama ninyo ngayon, na sa harap ng Diyos, wala kayong nagawa ni isa mang mabuti, hindi kayo pwedeng umuwi na masaya. Imposible po yun. Kung umuwi kayong masaya, hindi kayo naging tapat. Hindi kayo maliligtas. Kahit gusto ng Diyos na iligtas kayo, hindi niya magagawa. Dahil malapit lang yung Panginoon. Tingnan po ninyo yung verse. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Kung pag-uwi mo, yung puso mo'y masaya. Malayo sa'yo yung Panginoon. Hindi ka maliligtas. Ano ang pakiramdam ngayon?
Pagkatapos yung maunawaan yung totoong kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos, nakakatakot po. Yan po yung pagsisisi. Wala po yan sa nguso. Yan po ay nasa puso. Nakikita po ng Diyos yan. Kahit na hindi ka magsalita, nakikita ng Diyos yan. Kung ang puso mo'y wasak, nakikita ng Diyos yan. At pag nakita po ng Diyos yan, hindi niya yan hahamakin. Hindi niya yan sasayangin. Pag nakita ng Diyos yung puso mong wasak at bumalik ka dito bukas, tinitiyak ko sa iyo, maliligtas ka. Pero kung pag-uwi mo, wala sa iyo yung pusong wasak, normal lang pag-uwi mo. Ikinalulungkot ko po, hindi ka maililigtas ng Diyos. Wala kaming magagawa, maski na yung Diyos ay walang magagawa. Pag naunawaan mo po yung totoo mong kalagayan, pag uwi mo po, hindi ka lang po pwedeng nanginginig sa takot. Hindi ka lang po pwedeng hindi ka makatulog sa takot. Hindi ho. Kailangan mo ngayong lumapit sa Diyos. For the first time sa buhay ninyo, humingi kayo sa Kanya ng kaligtasan. Hingiin ninyo yung buhay na walang hanggan. Ang panalangin po ng isang taong nagsisisi ay napakasimple. Panginoon, iligtas mo ako na isang makasalanan. Very simple. Hindi natin kailangan na iisa-isahin pa natin yung mga paglabag natin. No need. Panginoon, naunawaan ko na makasalanan ako. Wala pala akong nagawang tama sa harapan mo. Kaya 100%, 100%, ako'y pupunta sa impyerno, kaya pakiusap. Sa harapan mo, ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Ito po ang tunay na pagsisisi. Basahin po natin ito ng may pananalangin. Pag uwi nyo mamaya sa bahay ninyo, ipanalangin po ninyo ito sa Diyos. Makikita po ng Diyos yan. At hindi niya po kayo pababayaan. Basahin po natin, sa harapan mo, ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Gamit po yung puso na yan. Okay? Ingatan po ninyo yung puso na yan. Kung sakaling hindi pa ganyan yung puso ninyo, pag uwi ninyo sa bahay, manalangin kayo ng seryoso. Bakit hindi ka natatakot? Samantalang nakakatakot yung patutunguhan mo. Kailangan kang magkaroon ng pusong nagsisisi. Yan po ang goal ngayong gabi. Yung 2 oras na pag-aaral po natin, isa po ang goal. Magkaroon kayo ng pusong nagsisisi. Posible lang po yan kung magiging tapat kayo sa harapan ng Diyos. Kung makikilala ninyo kung sino talaga kayo. Ano po tayo sa harap ng Diyos? Makasalanan. Walang ginawang mabuti, puro lang tayo kasalanan sa harap ng Diyos. Ingatan po ninyo yung puso na yan at ipangako ninyo sa sarili ninyo dahil pananagutan po ninyo yan sa sarili ninyo. Pananagutan po ninyong maligtas. Sabi ko dito sa Marcos 1:15, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Magsisi po, hindi sa nguso, nasa puso yan. At manampalataya sa Ebanghelyo. Magpakababa po tayo sa harapan ng Diyos. Ipakiusap po natin yung kaligtasan. Kung sino man po dito, yung hindi pa sigurado 100% sa kanyang kaligtasan, hindi pa huli ang lahat. Baka may pagkakataon ka pa. Kung hindi ka pa kunin ng Diyos bukas, then may chance ka pa. Okay? Kailangan kang maligtas. Huwag tayong magkunwari. Huwag niyong gamiting dahilan yung nagsisimba ako, naglilingkod ako. Hindi ganun. Check niyo yung buhay ninyo. Nakita niyo naman yung pinag-aralan natin eh. Kung dito may problema ka pa, kailangan kang maligtas. Ngayon pong gabi, yung gabi ng pagsisisi. Hindi po ngayon yung gabi ng pagsasaya. Saka na po kayong magsaya. Pagligtas na kayo. Ngayon po yung gabi ng pagluluksa. Ngayon ay gabi ng pagsisisi. Gabi ng pagpapakababa. Makipag-usap po kayo ng seryoso sa Diyos. Ng puso sa puso. Bukas po yung araw ng Ebanghelyo. Pakiusap, bumalik po kayo. Maghihintay po kami sa inyo. Maghihintay din po ang Diyos sa inyo para maligtas kayo. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Diyos Ama naming banal na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat Panginoong Diyos sapagkat ngayon ay sinamahan ninyo kami sa aming pag-aaral. Naunawaan po namin na sa harapan mo, O Diyos, kami ay makasalanan. Wala po kaming nagawang anumang kabutihan sa harapan mo, O Diyos. At ikaw po bilang hukom na matuwid, parurusahan mo po kami sa bawat pagkakasala na amin pong nagawa sa inyong harapan. Kami po ay bilang mga makasalanan, nagpapakababa sa inyo pong harapan. Naririto po, Ama, yung mga tao na dumalo, nakinig ng inyo pong salita. Sino man po dito ang may pusong wasak, pusong nagsisisi at bagbag na diwa, iingatan po ninyo. At ngayon pong gabi, sana'y may ingatan nila yung pusong ito. At bukas po, ay dalhin po ninyo sila sa lugar na ito
at ipagkaloob po ninyo sa kanila mayong buhay na walang hanggan. Ngayon pong gabi, pansamantala kaming maghihiwa-hiwalay, kami po'y dumadalangin ng ligtas na pag-uwi ng bawat isa at pakiusap, ipagkaloob mo pa po sa kanila yung pagkakataon na maunawaan yung kaligtasan sa pamamagitan po ng inyong salita. Lahat po nito'y aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po.